Isang dalagang hindi kagandahan at nakilala si Daniel Ricafranca, ang binatang bilyonaryo ngunit hindi makawala sa saya ng inang si Veronica. Dahil doon, nagawa siyang alokin ng binata upang magpanggap na asawa nito. Nang sa ganoon, tumigil na si Veronica sa pambubuyo sa babaeng napupusuan nito na mapangasawa ni Daniel. Ngunit hindi nagtagal, nalaman na rin ni Veronica ang totoo at sa galit nito, pinalayas ang dalaga sa mansyon at hindi natatapos doon ang problema. Dahil gusto nitong mawala sa mundo ang dalaga, wag lamang silang magkita ng binata. Magagawa nga kaya siyang iligtas ni Daniel kung nasa bingit na siya ng kamatayan? Wala na ba talaga tayo magagawa para isalba ang nasira ng bagyo, Tay? 2 ektaryang pananim ang sinalanta ng bagyo. Nakita ni Loresca ang pag-iling ng kanyang ama ng 2 beses. Wala na anak, wala na. Ani ng kanyang ama na may malungkot na boses. Tay, malalagpasan na rin natin to. Wag po kayo mag-alala. Balita ko po, tutulong po ang gobyerno para muli tayong makabangon at sumigla ulit ang sakahan natin. Pinilit niyang pinapagaan ang loob ng kanyang ama. Sana nga anak, dahil hindi ko alam ang gagawin. Ang laki ng pinuhunan ko rito. Sa isang bagyo lang, nawala ang lahat ng aking pinaghirapan. Lahat ng pera kasama yung insurance ng nanay mo doon ko binagsak. Umaasa na malaki yung kikitain, pero wala na anak. Sa pagkakataong yon, umiyak na ang kanyang ama at awang-awa siya rito. Kung may magagawa lamang sana siya kaso wala. Nag-aaral pa lamang siya ngunit naniniwala siyang makakabangon rin sila. Saglit niyang sinulyapan ng sakahan na pinadapa ng bagyong Gading. Ang 2 ektaryang palayan, sapat sana para sa pangkabuhayan nila at makabayad sana sa mga utang. Pero dahil sa nangyari, mas lalo lang lumala ang problema. Bakit ganito ang pagsubok ng langit? Bakit mas pinahirapan sila kaysa sa makabangon? Kailan lang kasi namatay ang nanay niya dahil sa cancer at ang natanggap na insurance ng tatay niya sa nanay niya ang pinanggamit sa bukid. Ngunit nauwi sa wala ng daanan ng bagyo ang lugar at lahat ng pananim ay napadapa. Sobrang nasaktan ng tatay niya at ramdam niya iyon kahit ayaw nitong aminin. Nasasaktan siya para rito. Tay, uwi na po tayo, sabi niya sa kanyang ama. Mabigat ang kalooban nitong tumango sa kanya at nagsabay na nga silang umuwi. Habang binabagtas nila ang daan, walang kibo ang kanyang tatay. Hinayaan niya na lamang ito. Naiintindihan niya naman ito Hindi madali ang kanilang pinagdaanan. Malaki rin kasi ang gastos nito sa bukid at nauwi lamang sa wala ang lahat. Hanggang sa bigla na lamang itong natumba at diretso sa lupa ang katawan ng kanyang ama. Tay! Malakas niyang tawag. Tay! Inalog-alog niya ang balikat ng ama at kahit tapikin pa niya ang muka, wala pa rin itong malay. Sumigaw na siya ng tulong. Tulungan niyo po ako, tulong! Loresca, anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Si Uncle Danny ang kapatid ng kanyang ama. Uncle, si tatay, dalhin natin siya sa hospital. Agad naman itong tumulong sa kanyang buhati ng kanyang ama at sinakay ito sa balsa kung saan nihilahin lang ng kalabaw papunta ng highway. Hindi pa kasi makapasok ang mga sasakyan dahil sa makapal na putik na galing sa bundok. Tatay, please gumising po kayo. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Paano na po ako kung mawala kayo sa akin? Hindi ko kaya, tatay. Tatay. Hindi mapigil ang luha niya sa pagtulo hanggang sa marating nila ang hospital. Dok, iligtas niyo po yung tatay ko, please. Nakikiusap po ako sa inyo. Umiiyak niyang sabi. Naghahalo na nga ang sipon niya at luha sa pag-iyak. Sige, gagawin po namin ang aming makakaya upang iligtas ang inyong ama. Pero hindi po kayo pwede sa loob, Manang. Napaurong ang pagtulo ng kanyang sipon sa narinig. Ano ho, Manang? Opo, Manang, bakit? Ulit pa nito. Aminin kong pangit ako pero bata pa po ako, Dok. Sobra naman kayong honest. Madamdaming sabi niya rito. Napakamot naman sa ulo ang doktor. Sorry. Malabo lang siguro ang mata ko. Ganyan nga. Sige, puntahan ko na ang pasyente. Paalam nito sa kanya. Anong sabi ng doktor? Wika ng kanyang uncle. Nasikaso pa po, uncle. Sabi niya nang maupo sa katabing upuan. Sana walang malalang sakit ang kuya ko. Sana nga, uncle. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Magpakatatag ka, Loresca. Uncle naman, sabi ko sa'yo, Lori na lang po yung tawag niyo sa akin. Wag na po yung buo kong pangalan. Maktol niyang sabi rito. Bakit naman? Maganda naman ang pangalang Loresca. Makaluma at kagalang-galang ang tunog. Kaya nga ho tinawag akong Manang ng doktor kanina dahil sa pangalan na yan. Uncle, bata pa po ako pero mukha nang matanda ang pangalan ko. Reklamo niya rito. Ewan ko ba naman dyan sa nanay mo kung bakit yan ang pinangalan sa'yo?
Hindi na siya umimik. Alam naman kasi niya kung bakit iyon ang pinangalan sa kanya ng kanyang nanay. Dok, ano pong sakit ng ama ko? Bakit po siya biglang nawalan ng malay? Kausap niya ngayon ng doktor na nag-aasikaso sa kanyang ama. Stress at sa sobrang pag-iisip, yun ang dahilan ng panghihina ng kanyang immune system. Iwasan po natin ang mag-isip ng kung ano-ano si tatay. Kung maaari sana kumain siya ng tama at iwasan na rin ng sobrang pagpupuyat. Siguro, dinibdib ni tatay ang nangyari sa aming palayan. Sinalanta po kasi ang aming sakahan, Dok. Kaya naman pala, ano po bang pwede ko pong gawin, Dok? Palakasin ang kanyang loob at iwasan sana ang magbanggit ng kung ano-anong makakapagbigay ng stress hanggang hindi pa siya gumagaling. Sige po, Dok, salamat. Tumango lamang ito at siya iniwan. Anong gagawin ko, Uncle Danny? Nahiiyak niyang tanong sa tiyuhin. Wala kang ibang pagpipilian kundi ang sundin ang sinabi ng doktor. Pero may malaki tayong problema. Dagdag pa ng kanyang uncle. Ano po yun? Ang bill dito sa hospital. Kung aabutin kay rito ng 1 linggo'y malaki ang babayaran. Hindi naman ito pampublikong hospital. Uncle, wala pong pera si tatay na naitabi. Lahat po ng pera ni nanay sa insurance ay naubos. Humugot ito ng malalim na hininga sa narinig. Yun kasi ang pinakamalapit na hospital mula sa pinanggalingan nila at dahil sa sobrang pagkataranta, doon nila ipinasok ang kanyang ama. Kaya siguro isa sa mga dahilan kung bakit nagkakasakit si kuya dahil iniisip niyang malaking gastusin tapos sinalanta pa ng bagyo ang sakahan na inaasahan niyang makakapagbigay ng pera sana at makakatulong sa inyong mag-ama. Ano pong gagawin ko, Uncle? Saan ako kukuha ng pera pambayad dito at pambili ng mga kailangan ni tatay dito sa hospital? Problemado niyang sumbong dito. Wala rin naman akong perang maibibigay, Lori. Pero may alam akong pwedeng utangan ng pera. Utang? Oo, mangutang ka ng pera para may magamit kay rito. Paano ko naman po babayaran yun? Sigurado akong hindi papayag si tatay. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya. At isa pa, babayaran kayo ng gobyerno dahil sa nasalantang pananim nyo at yun lamang yung ibayad mo sa utang. Natatakot po ako, Uncle. Ngayon ka magpakatatag, Loreska, dahil ngayon ka kailangan ng iyong ama. Hindi na siya sumagot dahil ramdam niya na tama ang kanyang tiyuhin. Walang ibang aasahan kundi siya lamang ang makakatulong sa kanyang ama. Kinabukasan, sinamahan siya ng Uncle Danny sa taong nagpapautang ng pera. Mabilis lang din ang proseso at walang maraming tanong. Kaunting katanungan lang pagkatapos, inabot na sa kanya ang pera. Masaya naman siya dahil kahit papaano, may magagamit na siya sa hospital at pambili ng mga gamot. Habang nasa hospital ang kanyang ama, nililinis niya ang buong bahay dahil napasok yun ng tubig sa kasagsagan ng bagyo. Mabuti na lamang at maaga silang nakalikas na mag-ama bago lumaki ang tubig. Kaya lang, hindi nakaligtas sa mga pananim. Sana lamang ay tuparin ng gobyerno ang pangako ng mga itong magbibigay ng tulong sa mga nasalantang pananim sa lugar nila. Mula sa malayo, nakatanaw sa malawak na karagatan si Daniel Ricafranca, ang bilyonaryong binata. Sakay siya ng yate niyang nagkakahalaga ng $100 million. Boss, malapit na tayo sa islang Pagatpat. Pagbibigay alam sa kanya ng tauhan. I see, maikling sagot niya rito at hindi na muling nagsalita pa. Do you think na may makukuha ako sa lugar na yan? Hindi nakatingin na tanong niya rito. Mayroon po, boss. Ngumisi lamang siya at itinapon sa trash bin ang upos ng sigarilyo na kanina pa niya hinihit-hit. By the way, boss, kanina pa tumatawag ang inyong ina, hinahanap ka po. Ano pong sasabihin ko sa kanya? Kumuyom ang kanyang kamao. Kahit edad 30 na siya, hindi pa rin tumitigil ang kanyang ina sa pakikialam sa kanyang buhay. Kahit ang mga babaeng pinapakilala niya rito ay kakainin nito ng buhay kapag hindi nito magustuhan. Huwag mong sagutin ang tawag niya. Pero boss, baka mag-alala po si madam kapag hindi po sinagot yung tawag niya. Let her. Bahala siyang maghanap. Matanda na ako para mag-alala pa rin siya sa akin na parang 5 years old lamang ako. Kahit ang mga ahensya ng gobyerno, bubulabugin niya mahanap ka lang, boss. Dama! Umigting ang panga niya sa inis. Kilala niya po si madam. Handa siyang magbayad ng malaki, mahanap lamang po kayo. Umingaw ang mesa sa lakas ng suntok niya roon. Let her, okay? Hindi na muling nagsalita si Garrett nang makita ang nagliliyab niyang galit sa mga mata. You're a fiancé, boss. Sinapak niya ito sa muka. She's not my fiancé at walang magdidikta sa akin kung sino ang gugustuhin ko. Okay, boss. Umalis ka sa harapan ko. Galit niyang pinaalis si Garrett. Sa pag-iikot nila sa isla, isang babae ang nakaagaw sa kanyang pansin. Hindi ito maganda at maliit lamang pero maangas ang muka.
Yung tipong hindi kayang sindakin kahit si Amorica Franca pa yan at nakuha nito ang kanyang buong atensyon. May iniisip kasi siyang gawin para mas lalong inisin ng matapobre niyang ina. Lahat ng mga babaeng pinapakilala niya rito ay hindi nagtagal. Matapos bayaran ng house and lot at 2 milyon, kapalit ng layuan siya, mga mukhang pera. Garrett? Hindi maalis ang paningin niya sa morenang babae. Yes, boss. Gaano ka nakatagal nakatira dito sa lugar? Simula pagkabata, boss. So kilala mo na ang lahat ng mga nakatira dito, right? Opo. Good. Sino siya? Turo niya sa morenang babae. Sinundan naman ito ng tingin ang babaeng tinuro niya. Siya po ba, sir? Siya po si Loresca, anak ni Ka Eddie. Nag-aaral pa po yan hanggang ngayon. Okay. Gusto ko malaman ang lahat tungkol sa babaeng yan. Ha? Narinig mo ba ang sinabi ko? Kailangan ko pa bang uliting sabihin sa'yo? Hindi po, noted, boss. Mabuti. Bukas malalaman ko na ba? Sige po. Good. Boss, kung iniisip niyo siyang iharap sa nanay niyo, huwag niyo na pong ituloy. Kawawa po yung batang yan. At mabait po yung si Loresca. Garrett, kung matapang siya, malalagpasan niya lahat ng pagsubok ni Mami. Pero kung gaya lang siya ng ibang babae na mukhang pera, maniniwala ako na walang mahalaga sa mundo kundi ang pera. Sana lang, hindi siya katulad ng ibang babae. Hindi na muli nagkomento si Garrett sa amo. Hoy, bukid namin yan. Bakit niyo sinisira? Malakas na sigaw ni Loresca sa mga kalalakihang nagpuputol ng mga kahoy. May mga dalang heavy equipment sa mga ito. Hindi ba alam na mga ito na bawal ang pagpuputol ng punong kahoy sa gubat? Umalis ka rito, Manang. Umusok ang ilong niya sa narinig. Hoy, hindi ako Manang. Bata pa ako, ha? Bata raw? Bakit mukhang bata pa yung lola ko sa'yo? Aba, bastos ka. Ipapulis kaya kita dyan. Pangit. Mabuti nang siya ang maunang magsabi ng pangit kaysa siya pa ang masabihang pangit. Hoy, mas pangit ka pa sa akin. Kung titignan ko nga, mas maganda pa sa'yo si Kiray. Ano naman ngayon? Bukid namin to. Magnanakaw kayo. Illegal ang pagpuputol nyo ng puno namin. Lakas loob niyang hinarap ang mga ito kahit mag-isa lamang siya. Anong magagawa ng isang katulad mo rito, ha? Huwag niyo ako maliitin dahil alam kong maliit na ako. At papunta na rito ang tinawag kong mga pulis. Brad, papunta na raw dito ang mga pulis. Umalis na tayo. Kapag hindi pa kayo umalis dito, makukulong kayo. Brad, tayo na. Umalis na tayo rito. Ayoko makulong. Maliit pa yung mga anak ko. O ano? Ayaw nyo pa ring umalis? Aalis kami ngayon. Pero sa susunod, babalik kami at hindi mo na kami matatakot. Sige na, alis. Kahit kailan, hindi nyo mapuputol ang mga puno namin. Sabi niya sa mga ito. Isa-isa nang umalis sa mga ito. Hindi siya papayag na mawala ang kabundukan dahil lamang sa illegal logging. Sa totoo lang wala namang pulis. Sinabi niya lamang iyon para takutin ang mga ito at nagawa niya naman. Isang linggong nakalipas mula nang umuwi ang tatay niya sa kanilang bahay. Wala na itong ginawa kundi ang maghapong tumagay mag-isa ng alak kapag nalasing tulog. Kung minsan naman, tumatangis mag-isa. Gusto niya itong yakapin at pagaanin ng loob pero tinataboy lamang siya ng tatay niya sa tuwing makikitang nakatingin siya rito. Ngayon naman ay tulog ito dahil nakatumba ng 2 boteng alak. Siya na rin ang kumakayod para sa pang-araw-araw nilang gastusin at sa pagkain. Yung inaasahang tulong wala pa rin hanggang ngayon. Yung sana ang pangbayad niya sa nautang na pera kaso wala. Hindi niya alam ang gagawin ngayon kung saan nahanapin ang pambayad sa utang. Parang gusto na nga niyang isanla ang 2 ektaryang lupa ng nanay sa bangko pero baka magalit ang tatay. Kung hindi niya naman gagawin, baka ipabarangay na siya ng taong yun dahil sa utang. Pangit na nga siya. Tapos, hindi pa siya marunong magbayad ng utang. Kung pwede nga lang isang laang kapangitan niya, matagal na niyang ginawa. Kaya lang wala namang tumatanggap sa itsura niya. Masyado na daw common. Pinulot niya isa-isa ang nagkalat sa sahig ng mga papel. Una niyang nabasa ang deed of sale. Binenta ni tatay ang lupa kailan pa? Bakit hindi ko alam? Kahit tulog ito, pinilit pa rin niyang gisingin. Tay! Niyugyug niya ang mga balikat nito para magising ang ama. Tay, ano to? Tanong niya dito sa ama. Pilit naman itong tinignan ang hawak niyang papel. Ano ba yan? Natutulog ang tao. Deed of sale. Bakit kayo mayroon na to? Nagsimula nang tumulo ang kanyang mga luha. Yan ba? Binenta ko na yung lupa natin. Wala nang silbi yun at hindi na mapapakinabangan. Mas mabuting ibenta na lang. Pero tay, kay nanay yun. Sa mataas niyang boses. Huwag mo kong pagtaasan ng boses, Loresca. Wala kang pakailam kung anong gawin ko sa lupang yan. Naiintindihan mo ba? Hindi. Hindi ako papayag mawala sa atin ang lupang yun. Asan ang pera? Ibabalik ko sa taong bumili ng lupa natin.
Hinanap niya sa mga cabinet ang pera at nakita niya naman ito kaagad. Saan mo dadalhin yan, ha, Loresca? Magagamit natin yan para sa panibagong buhay. Pwede tayong magtayo ng sariling negosyo gamit ang perang yan. Hindi ako papayag, Tay. Hindi. Tumakbo siya palabas ng bahay, dala ang pera. Hinanap niya ang address na nakalagay sa maliit na papel. Kukunin niya ang titulo ng lupa. Yun na lamang ang tanging alaalang iniwan sa kanya ng ina. Pati ba naman iyon mawawala rin sa kanya? Bumukas ang malaking gate at niluwaroon ang matangkad na lalaki na nakasuot ng uniform na sa tingin niya ay security ng subdivision. Anong kailangan mo? Masungit nitong tanong sa kanya, parang kulang sa tulog sa sobrang sungit. Dito ba nakatira si Daniel Ricafranca? Walang ligoy-ligoy na tanong niya sa gwardya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos tumingin sa mukha niya. Ano naman ang kailangan mo sa kanya? Hindi lang ikaw ang babaeng pumunta dito at luhaan. Umangat ang gilid ng bibig niya sa sinabi ng manong guard. Bakit? Ano ba ginagawa ng lalaking ito sa mga babae? Magmamarites muna siya. Siyempre, sipingan, pagkatapos pangakuan ng kung ano-ano. Umuwang ang bibig niya sa sinabi ng gwardya. Kung isa ka, wag ka nang tumuloy, baka hindi ka papasa. Tumaas ang isa niyang kilay, kung makahusga kasi itong si Manong wagas. Excuse me, mukha bang papatol sa akin ng boss niyong yan, ha? Oo, kapag sa gabi, basta may butas. Loko kaya, bastos. Hinampas niya ito ng hawak na papel. Kaagad naman itong nakailag sa kanyang pag-atake. Teka miss, ano bang problema mo? Problema ko? Yang bunganga mo ang bastos. Bakit? Nagpapakatotoo lang naman ako Kung sino ka mang nagtatanong, tapos biglang magagalit. Bago pa kita kalad ka rin palabas ng gate, umalis ka na. Nakakasira ka ng araw, buwisit. Bigla siyang nabuhusan ng malamig na tubig nang maalala ang sadya niya. Sorry, ikaw naman kasi. Hindi po ako pumunta dito para manggulo. Mayroon lamang akong kailangang ibalik sa Daniel Ricafranca na yun. Pakumbaba niyang sabi sa guard. Alas mo, dahil kakaalis lang ni boss. Kung gusto mo, bumalik ka na lamang sa ibang araw. Sabi mo kanina nandyan siya sa loob. Wala akong sinabi. Sinabi niyo Manong. Wala akong sinabi, gawa-gawa mo lang. Pwede ba umalis ka na? Marami pa akong gagawin. Grabe ka Manong, sobrang high blood mo naman. Hindi po ba pwedeng hintayin ko sa loob? Sige, ang kulit mo Pumasok ka na para matapos na. Agad naman siyang pumasok sa loob. Hindi niya na ito hinintay. Atat na talaga siyang makita ang lalaki na yun. Anong karapatan nito para bilhin ang lupa namin? Walang sino mang makakakuha sa lupa ni nanay. Wala. Simple lang naman ang ayos ng bahay nito. Hindi bongga. Hindi rin mamahalin ng mga gamit. Sa tingin niya simpleng tao lamang ito na may pera. Pero kahit sino pa ito wala siyang pakailam at ang mahalaga, mabawi niya ang lupa. Sana makabalik ito agad bago siya abutan ng gabi dito. Delikado pa naman sa kanila kapag inabot ng gabi. Maraming loko-loko at masasamang lalaki. Dahil sa kakulangan ng ilaw, kaya medyo madilim ang lahat ng mga madadaanan. Lumipas pa ang 3 oras na paghihintay. Nakarinig siya ng malakas na busina ng sasakyan at pagbukas ng gate. Kaagad niya ring inayos ang sarili. Kahit kinakabahan, kailangan niya pa rin maging matapang sa harap ng lalaking yun. Mga tunog ng yapak na sapatos ang palapit sa kanya. Unang lumitaw sa paningin niya ang makintab at itim na sapatos. Marahan siyang nagangat ng paningin. Napansin niya kaagad ang bughaw nitong mga mata at matangos na ilong. Umaalon-alon pa sa sobrang lambot nitong buhok na pahati. Wow, pogi! Sa kanyang isip-isip, kulang sabihing pogi, kundi sobrang gwapo. As in gwapo. Narinig niya ang malakas itong pagtikhim. Sino ka? Buo at bakas sa boses nito ang pagiging istrikto. Kasunod nito ang lalaking familiar sa kanya pero hindi niya matandaan kung saan niya ito makita. Ikaw ba si Daniel Ricafranca? Then, kung ikaw nga ang taong yun, ibalik mo sa akin ang lupang binenta ng ama ko sa'yo. Heto ang pera, kompleto patu't walang kulang. Sabi niya ng diretsahan. Loresca, right? Napangiwi siya. Paano nito nalaman ang kanyang pangalan? Ibalik mo sa amin ang lupa. Pagpapatuloy niyang sabi. I'm sorry, pero nasang mabuting mga kamay na ito, young lady. Ano? Pero sa amin yun. Dati, pero hindi na ngayon. Napaluhod siya sa sahig. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Please, ibalik mo na. Mahalaga sa akin ang lupa na yun. Nagkakamali lang po si tatay, pero ang totoo nagsisisi na siya. Kaya ngayon, binabawi ko na po yung lupa namin. Nagmamakaawang sabi niya sa lalaki. Be my lady. Sabi sa kanya ng seryoso. Pero hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Ano siya, tanga? Bakit siya gagawing lady? Nasisiraan na ba ito ng ulo? Wala na ba itong magawa sa buhay para pagtripan siya?
porket hindi siya kagandahan. Alam ko yung iniisip mo, Loresca Barrios. Napangiwi naman siya nang banggitin muli nito ang buo niyang pangalan. Lori na lang po, sabi niya dito. Tumikhim ito at pinag-cross ang mga binti habang kampanting nakaupo sa sofa. Lori, whatever. Be my lady. Take it or leave it. Sandali, bakit mo ko hinaharas? Excuse me, speaking of hinaharas, I'm not. Ayoko, maghanap ka ng iba. Yung kaya mong pagtripan at sakyan lahat ng kalokohan mo. Hindi ito sumagot, pero basta na lamang nitong pinitik ang daliri sa ere na nasa harapan niya. Ngayon ang mga bagay na magpapabago sa kanyang isipan. Ngayon, tatanggi ka pa ba ha? Bakit ginawa mo to sa amin? Anong kasalanan namin sa'yo? Wala, pero sa nakita ko, pareho nating kailangan ng isa't isa. Kailangan? Patuyang sabi niya rito. Ikaw lang may kailangan at hindi ako. Really? Why are you here? Nakangising sabi sa kanya. Para bawiin ang lupang binenta sa inyo ni tatay. At hindi ganun kadali yung hinihingi mong pabor. Hindi ako ang klase ng tao na basta na lamang isuko yung isang bagay na nasa kamay ko na. Pero lupa namin yan, hindi sa'yo. Bakit kailangan pahirapan mo pa kami? Ibabalik ko naman ang buo yung pera niyo ah. Sa mataas na boses na sigaw niya. I'm a businessman. Kapag negosyante, dapat may kasamang interest at doble sa amount na yan. Kaya mo pa bang ibalik ang 4 na milyong piso ha? Ano? Yes, young lady. Bakit? Ang sama mo, wala kang puso. You're right. Now, pag-isipan mo ang aking proposal at makakauwi ka na. Pagod nitong sabi sa kanya. Wait, narinig ko. May malaking utang ka sa ibang tao at ngayon ay sinisingil ka na. Paano na yan? Naikuyom niya ang mga kamay. Sino ka para pakailaman na ng buhay namin? Sa'yo na yung pera mo at sa akin ang lupa namin. Sabay bato niya ng bag na may lamang pera. Okay, pero kulang pa ito ng 2 milyong piso, Loresca. Tinaliman niya ito ng mata pero nagbabarin siya ng tingin nang maramdaman ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Saan ako kukuha ng ganong halaga? Walang-wala po kami, sir. Frustrated na sabi niya rito. Nagkibit balikat na lamang ito. May 2 ka namang options. First, tanggapin mo yung proposal ko. Tapos ang problema mo at babalik pa sa'yo ang lupa after ng 6 na buwan. Second, bayaran mo ko ng 4 na milyong piso at habulin ka ng taong pinagkakautangan mo. Akin na ang folder. Kaagad namang inabot sa kanyang ballpen. Hindi mo ba pag-iisipan muna bago ka pipirma dyan? Bahala na, makuha ko lang yung lupa namin. Sabi niya matapos pirmahan. Okay, wala siyang pakailam kung anumang proposal ang nakasulat sa folder. Ang mahalaga, maibalik sa kanyang lupa. Talagang mahalaga sa'yo ang lupa kasi hindi mo na iisipin ang magiging consequence sa pagtanggap mo sa proposal ko, young lady. Umiti ito ng makahulugan. Thanks God, akala ko hindi na kita makikita sana. Maarting sabi ng ina. Ang pagiging matapobre nito ang dahilan sa paglayo ng loob niya rito. What do you need? Hindi ngumingiti na tanong niya sa ginang. Napupuno ito ng diamante sa katawan. Halata pa rin ang pagiging makapangyarihan sa mukha nito. Matanda na ako, pero kung tratuhin mo ko parang batang 5 taong gulang. Why? Tanong niya sa kanyang ina. Because you're still my son. Ma'am, hayaan niyo na ako magdesisyon para sa sarili ko. Hindi mo na ako kailangan pakialamanan sa lahat ng gawain ko sa buhay. Nakikiusap na sabi niya sa ina. Pero kahit ano namang pakiusap niya dito, hindi pa rin ito nakikinig kaya minsan hindi niya sinasabi sa tuwing umaalis siya ng Manila. Pero son, I'm still your mother. Hindi mo pa rin maiaalis sa akin na mag-alala sa tuwing umaalis ka ng bahay. Yun ba talaga ang dahilan mo, ma'am? Or sa takot na mawala ako at kapag nangyari yun, wala ka na rin makukuhang mana kay lolo? Hindi lang yun, son. Siyempre, nag-aalala ako bilang ina mo. Nag-iisa kitang anak. Masakit sa akin na mawala ng anak at kapakanan mo yung iniisip ko. Kaya ba lahat na lang pinakailamanan mo? Daniel, son, ina mo ko, alam ko. Alam ko kung ano makakabuti sa'yo o hindi. Okay, I'm sorry. Kung minsan ang sama-sama ko ng ina, kung yun ang tingin mo sa akin, I'm a devil. Pero I love you, kaya ko nga nagawa yun. At si Monica lang ang nakikita ko nararapat sa'yo, iho. But ma'am, I don't like her. Why? Ano bang hindi mo magustuhan kay Monica? Daniel, mabait, mayaman, maganda at galing sa prominenteng pamilya. Hindi gaya ng mga ibang babaeng pinapakilala mo sa akin. For just for santo. See? Yang pagiging judgmental mo, mama. Dahilan kung minsan nagtatalo tayo. Lahat na lang ayaw mo para sa akin. Kahit sa negosyo, pinapakailamanan mo na rin. Tinutulungan lang kita, Daniel. What's wrong with that, ha?
Mami, let me remind you, matanda na po ako. Please, hayaan mo naman akong gawin ang gusto ko. Gusto ko ng malaya. Humugot ito ng malalim na hininga. Okay, fine. Napipilitang sabi nito sa kanya. But you can stop me na hanggang ngayon, umaasa pa rin na magiging kayo ni Monica. Bahala kayo. May isa pa akong problema, son. Mabuting umuwi ka. What? May party sa bahay ng mga delegado at gusto ka nilang makausap. Dahil nahihiya akong tumanggi, umuuna ako. What? Mommy! I'm sorry, son. Alam ko magagalit ka pero nakapangako na ako. Please, pumunta ka. Huwag mo kong pahiya sa kanila. Kilala mo naman ang mga iyon, di ba? No. Please, please. Nakikiusap na sabi ng kanyang mami. Still no. Dati pa naman ay ayaw niyang harapin ang mga ito. Ganito, son. Subukan kong tanggapin kung sino man ang ipapakilala mo sa akin. Basta, pumunta ka lang mamaya. Really? Namilog ang mga mata niya. Pero ayaw pa rin pumunta sa mga delegado. Masyadong malalim ang sugat na iniwan sa kanya ng pamilyang yon. Yes? Bakit? Meron ka na naman bang ipapakilala sa akin, ha? Just make sure na galing siya sa prominenteng pamilya. Ma'am, okay, I'm sorry. I'll try my best to be nice to that girl. Thanks, ma'am. Actually, nasa labas po siya. What? As in now na? Yes. Oh my God, Daniel. Atakihin ako sa puso sa'yo. I'm serious, ma'am. Sabi mo nga. Sumakit bigla ang ulo ni Veronica sa kadahilan ng maipapakilala na namang ibang babae ang unico iho niya. Habang naguhugas ng pinggan si Lori, hindi niya maiwasang magtaas ng kilay sa biyanan. Oo, nasa bahay siya ng kanyang biyanan, ang ina ni Daniel Rica Franca. Pumayag lang siya maging babae nito para lang inisin ng ina nito. Parang may sirang utak lang. Hindi ito nagsasalita, nakamasid lamang sa kanyang kinikilos. Sa totoo lang, kanina pa tumitibok ang dibdib niya sa presensya ng babae. Bakit kasi pumayag pa siya kung alam lang niyang giyera ang susuungin niya? Sana hindi na siya pumayag. May pagpipilian ba siya? Wala. Parang gusto na lamang niyang ipaubaya ang lupa at umuwi na lamang sa isla Pagatpat kaysa kasama ang tigre ng gubat. Pero baka hindi siya patatahimikin ng kaluluwang na nahimik na. Nangako siya sa kanyang nanay noon na hindi na ibibenta yung lupa kahit anong mangyari. Kaya eto ngayon ang kanyang pinaglalaban. Narinig niya ang pagtikhim nito. Anong pangalan mo ulit? Lori po. Yung totoo? Loresca po. Apelyido? Barrios po. Okay, Loresca Barrios. Alam mo ba ang pinasok mo? Striktang tanong nito sa kanya. Opo, kampo ng mga tigre. Mga mayayaman. Labis ang kaba niya sa dibdib na parang sasabog na dahil sa sobrang kaba. Good. At alam mo siguro kung ano ang lugar mo dito sa aking pamamahay. Hindi po kami titira dito. No, dito kayo titira. Hindi sa'yo at hindi kayo magbubukod ng bahay. Gusto ko dito kayo titira ni Daniel sa aking mansyon. Pero malino naman siguro sa'yo na hindi mabubuhay yung anak ko na wala ka sa tabi niya. Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. Naiintindihan mo ba? Eh di kayong magsama. What did you say? Ibig kong pong sabihin okay po. Good. By the way, hindi ka titira dito na buhay prinsesa. Tumulong ka sa mga katulong. Opo. Sa totoo lang, hindi ka nakapasa sa standard ko. Pero dahil sa pakiusap ng anak ko ang tanggapin ka. Salamat po. Pero ayoko sa kulay mo. Anong problema sa kulay ko? Oo, maitim ako kasi lahi kami ng mga Filipino. Whatever. Heist, ayoko rin sa mga mayayaman. Mata pobre. Akala mo madadala sa langit ang kayamanan kung manglait sa kapwa. Mahinang sabi niya. May sinasabi ka pa ba dyan, ha? Wala po. Agad niyang tanggi. Pagpasok sa silid, naabutan niya roon ang lalaki nagdala sa kanya sa Manila. Nakatalikod dito sa kanya at napansin niyang may umuusok at amoy sigarilyo. Ganun ba talaga kayo mga mayayaman? Walang mahalaga sa inyo kundi kayamanan lang? Pwe, akala mo madadala sa langit ang kayamanan kung mamamatay sila? Hindi ba nila alam sa lupa rin ang bagsak nila kung mamamatay? Kinuha kita para inisin si Mami. Natatakot ka rin ba sa kanya? Tell me, ano yung sinabi niya sa'yo? Kalmadong tanong sa kanya. Pinatay na nito ang sigarilyo sa ashtray. Naupo siya sa malaki at malambot na kamang nakatalikod dito. Hindi niya ako tanggap na maging manugang kahit hindi man diretsa ang pagkasabi pero ramdam ko yung disgusto niya sa akin. Sus, kung alam lang niya, hindi ko rin pinangarap na maging biyanan siya. Kung alam lang niya ang kalokohan ng pinakamamahal niyang unico iho na pinagtitripan lamang siya. Pagtiyagaan mo na lang sa loob ng 6 na buwan, kapalit ng lupa. Pabulong na sabi sa kanya ni Daniel.
Kaagad nagtayuan ang mga balahibo niya sa balat dahil sa mainit na hatid nun sa kanyang balat. Ano pa nga bang magagawa ko? Basta, makuha ko yung lupa at sa sahig ka matulog, hindi ka dito sa kama. What? O sige, hiwalay tayo ng silid kung gusto mo. No, dito na ako sa sahig. Napipilitang sabi nito sa kanya. Talagang buo na ang pasya nitong paglaruan ng sariling ina. Bakit kasi kailangan mo pang paniwalain ng nanay mong may GF ka? Nasa tamang edad ka na para magdesisyon ng sarili. Nagkibit balikat ito. Kilala ko si mami. Nakakapagod ang pagiging magulang niya sa akin. Ayaw mo nun, mahal ka. Pagmamahal na wala sa ayos at nakakasakal sa pagiging overreacting. Naalimpungatan niyang nakatayo sa harapan niya si Daniel. Bihis na bihis ito at mas lalo itong gumagwapo sa paningin niya. Aminin niya man o hindi, napifeel niyang may kaunti siyang paghanga sa Adonis na ito. Kahit wala pang isang linggong pagtira niya sa mansyon na kasama to. May pagkakataong hindi siya kinakausap o asarin. Parang anino lang siya sa paningin nito. Dinadaan-daanan lamang. Minsan din naman iniinis siya nito palagi basta nasa mood. At mayroon ring pagkakataon na ramdam niya ang pag-aalaga nito sa kanya. Gaya na lamang sa paglagay sa kanya ng kumot at pagbubuhat sa kanya kapag inabutan siya ng antok sa sofa. Bagay na mas hinangaan pa nito na hindi dapat. Staring, kaagad siyang nagbaba ng tingin. Hindi san ba'y lakad? Gabi na't anong oras na ngayon? Acting like a wife? Excuse me, nagtatanong lang naman. Natural lang siguro magtanong ako, no? Para sa ganun, alam ko kung anong isasagot ko sa nanay mo. Sabi niya dito. Nagkibit balikat naman ito at naglagay pa ng pabango sa katawan. No need. Mom and I were going out tonight. May pupuntahan kaming important. Sabi mo nga, okay, ingat sa pagmamaneho. Bakit? Pansin niyang namumula ang mukha nito. Wala and salamat, but may driver naman. Ingat sa driver pala. Sabi niyang nabubulol. Ngumisi ito na pinagtaka niya naman. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Bawal na ba ngayon ang umiti? Baka lang kasi natuluyan ka na dyan. Remember, nag-hire ka pa ng babae para lamang inisin ng nanay mo at magkasama pa tayo sa isang kwarto. Nanlaki ang mata niya sa biglang paglapit sa kanya ni Daniel, sabay takip sa bibig niya. Hindi siya makakilos dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Shh! Mommy's here. Kapag nalaman niya nagpapanggap tayo, dead na. Ano? Nang makawala sa kamay nitong nakatakip sa kanyang bibig. Yes, Loresca. Tinatakot mo lang ako eh. I'm not. Seryoso ko, young lady. Kung ganun pala, dapat hindi na ako pumayag sa proposal mo sa akin. May galit sa kanyang boses. Hindi ka mapapahamak hanggat nananatiling lihim ang sekreto natin. Paano kung malaman niya? Hindi pwede, okay? Paano nga kung sakali? Pangungulit niya rito. Humugot ito ng malalim na hininga. I'm marrying you immediately if ever. Siraulo ka pala eh. Tinulak niya ito ng malakas dahilan para mahulog ito sa kama at tumama ang pang-upo nito sa sahig. Ouch! Sorry. Sabi niya at tinulungan itong makatayo. Anong nangyayari dito ha? Boses ni Veronica pagkapasok sa loob ng silid. Bakit kasi hindi nilakang pintuan? Mommy, nothing. Naglalambingan lang kami ng wife ko. Bakit kayo nandito? Namula ang mukha niya sa sinabi nito sa ina. Sinundo na kita kasi ang tagal mo. Okay, hintayin kita sa baba. Next time, wag namang sobra sa lambing para hindi nasasaktan tong anak ko. Sabi sa kanya bago umalis ng silid. Nang wala na ang babae, nakangusong binato niya ito ng unan. Hey, what's wrong? What's wrong yung mukha mo? Nakakainis yung nanay mo ha? Hindi maitago ang inis sa mukha niya. Gumaganda ka lalo kapag naiinis lagi. Pambubola sa kanya ni Daniel. Parang musika naman ito sa kanyang pandinig. Wag mo akong pagtripan dyan ha. Alam kong niloloko mo lang ako. Maganda ka dyan. Sinong niloloko mo ha? Sarili mo lang. Alam kong hindi ako maganda. Kaya ikaw, magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Hindi ako pinanganak kahapon no. Hindi pa rin mawala ang inis niya dito. Sige, ikaw bahala. Basta sinasabi ko lang yung nakikita ko. Tumayo na ito at tinungo ang pintuan. Talagang bahala ako. Wala akong tiwala dyan sa mga mata mo. Lahat naman maganda sa paningin mo. Basta makuha mo lang yung gusto mo. For your information, hindi ako pumayag para landiin mo ko at sabihan ng kung ano-anong matatamis na salita dahil hindi naman ako naniniwala. Manghang na salitang sabi niya rito. Okay. Tanging sabi nito at lumabas na ng kwarto. Talaga bang maganda ako? Sabay ipit niya ng buhok sa tenga at nagtatatalon sa tuwa at kilig nang mag-isa na lamang siya sa silid. Mabuti naman at pinaunlakan niyo ang aking paanyaya, lalo na itong Unico iho mo, Veronica. Si Salvo ang mayor ng kanilang baryo. Oo naman, Mayor Salvo. Mahal ako ng anak ko.
Kaya naman kasama ko siya ngayong gabi. Wika ni Veronica. Tumikhim muna si Salvo bago hinarap si Daniel. Kamusta ang business, iho? Mabuti naman po. Tumatakbo pa rin at tuloy ang paglago. Katunayan yan, patuloy ang pag-expand namin sa iba't ibang panig ng mundo. Tapat niyang sabi dito. Good. Talaga namang napakagaling mo't nararapat lang na ikaw ang maging manugang ko sa anak kong si Monica. Naluwagan agad niya ang necktie. Bigla siyang nasisikipan. Salvo, wag mo namang biglain ang anak ko. Nakangiting sabi dito ni Veronica. Veronica, nasa tamang edad naman na sila. Bakit hindi pa natin pag-usapan ng pag-iisang dibdib ng mga bata? Dinampot ka agad ni Daniel ang isang basong tubig at iyon ay nilagok. Bakit? Tinig ni Monica na nasa tabi niya ngayon ng babae. Kaakit-akit ang gown nito na kulay red at lumulutang ang kaputian nito at kagandahan. Daniel darling, pag-usapan na natin ngayon ang kasal. Sa malambing na boses. Daniel iho anak, san ba yung bathroom niyo dito? Parang masakit ang tiyan ko. Pagdadahilan niya dito. Nasa dulo ang restroom. Kumaliwa ka at yun ang restroom. Sagot sa kanya ni Monica. Maganda at maamo ang mukha nito. Pero hindi lang talaga niya gusto ito kahit anong pilit niya sa sarili. Nang makaalis sa pagtitipon, tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag. Alam niyang mangyayari ito. Kilala niya ang mami niya at gumagawa pa rin ito ng paraan para magkatuluyan sila ni Monica. Si Monica naman kahit lantaran ng pagtanggi niya dito, sige pa rin sa paghahabol sa kanya ang babae. Lumihis siya ng daan nang mapansing walang ibang bantay sa labasan. Subalit bumalik rin siya kaagad nang makitang may dalawang tao sa gate. Sigurado siyang hindi siya makakalabas ron. Hinanap niya ang kanyang cellphone pero wala ito sa kanyang bulsa. Hindi niya maalalang nahulog ito o naiwan sa bahay. Ang pagkakatanda niya, dala niya ito hanggang dito. Hindi kaya naiwan niya ito sa mesa? Napapailing na lamang siya nang maalalang nailapag niya pala ito sa ibabaw ng mesa. Nagpas siya siyang tumuloy sa CR para doon muna magbawas. Paglabas ni Daniel sa restroom, laking gulat niya nang makita ang dalagang nakatayo sa labas. Mukhang ito ay may hinihintay. Nang maramdaman ang kanyang presensya, kaagad itong lumapit sa kanya at hinalikan siya ng mapusok. Pinilit nitong makapasok sa loob ng bibig niya at ang mga kamay nito ay kung saan-saan na nakarating. Parang may ano na namang nabuhay sa loob ng kanyang pantalon. Daniel darling, iyong iyo itong katawan ko. Gawin mo lahat ng gusto mo sa akin, basta sa akin ka lang. Mas lalo pa nitong dinikit ang katawan sa kanya at ramdam niya ang malambot nitong katawan sa bawat pagdikit nito sa kanya. Stop this, Monica, sa mahinang boses habang kontrol niya pa ang sarili. No, Daniel. Alam kong gustong gusto mo to at hiniling kong gawin mo rin sa akin ang ginawa mo sa ibang babae. Feel me, Daniel, please. Parang bulkan ang pakiramdam ni Daniel sa ginawang pagpasok ng kamay ni Monica sa kanyang katawan. Darling, I'm sorry pero hindi ko to tatanggihan. Sabi niya at siniil at pinasok niya ito sa loob ng restroom. It's okay. Nakangiting sabi sa kanya ni Monica. Umisi na lamang siya at tinuloy ang ginagawa. Magaling si Monica at mas magaling ito sa lahat ng babaeng naikama niya. Hindi niya na kailangan sabihin kung anong gagawin. Sobra siyang nag-i-enjoy na kasama ito sa loob ng CR. Makapigil hininga ang ginawa nito sa kanya. Malapit na siyang makarating sa dulo. Pareho silang naliligo ng pawis ni Monica nang matapos. Kaagad nitong inayos ang sarili bago lumabas ron. Siya naman ay napagod ng sobra at ang mga tuhod niya ay nanginig kaya naupo siya sa cubicle. Ang hirap naman kasi ng kanilang posisyon, masikip pa ang CR, hindi siya makakilos ng maayos. Nag-enjoy ka ba? Tanong sa kanya ng dalaga. Sinong hindi mag-i-enjoy? Ginalingan nito. Iya, salamat, sabi niya rito. Tapos na niyang isinara ang zipper ng kanyang pantalon at sinuklay ang sariling buhok gamit ang mga kamay. You're welcome, darling. Anytime pwede ko, basta sa akin ka lang. Umangat ang isang daliri nito at pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Monica, don't worry, walang makakaalam sa nangyari sa atin. Basta, akin ka na ha. Hindi siya sumagot. Gusto niya tuloy pagsisihan ang ginawa kay Monica pero wala na. Nangyari na. Hindi niya na alam ngayon kung papaano sasabihin kay Monica na hindi pa rin nagbabago ang tingin niya rito. Nauna na itong lumabas pero napaurong rin na kanya namang pinagtaka. Nang sumilip siya sa labas, napabalik rin siya at muling sinara ang pintuan. Diyan sila sa labas. Si Monica ang nagsalita. Anong ginagawa nila dito? I don't know. Baka hinahanap tayo. Paano tayo makakalabas dito kung nandyan pala sila?
Problemadong sabi niya rito. Hindi ko alam. Kapag nakita nila ako magtataka sila sa akin kasi CR ng lalaki to eh. O sige, ako ang lalabas. Sabi niya naman. Paano ko? Sumunod ka na lang kapag wala na sila. Natatakot ako Daniel kay Dad. Ha? Bakit? Kasi ano? Nang papunta ako dito may nakakita sayong pumasok dito. Kaya ako nasa labas para kausapin ka pero nagbago ang lahat. Mas gusto ko na lamang angkinin mo ko kaya naman inakit kita. What? Planado mo to lahat? Yes, sorry. Pero pwede namang wag mo na tayong magpakasal kung gusto mo. What the F? Sinabunutan niya ang sarili niyang buhok. At paano ka? Tanong niya nang tignan ng babae. Bahala na. Nakayukong sabi nito sa kanya. Nagising si Loresca sa pagsara ng malakas ng pintuan. Dumating lang naman ang magaling na lalaki. Anong oras na pala? Mag-uumaga na pala't ngayon lamang umuwi. Tumilaok na ang mga manok sa labas. Morning! Bati niya rito. Matapos siyang lagpasan at tumungo ito sa closet ng mga damit. Bakit ngayon ka lang? Tumilaok na yung mga manok ah. Patuloy niya sa pagsasalita at nag-alis na rin siya ng butas sa mga mata. I didn't hear the manok around. Wika nito na parang wala sa mood. Ano naman kayang nangyari sa party ng mag-ina? Bakit hindi maganda ang mood ng lolo nyo? Wala nga. Pero sa aming probinsya, kapag ganitong oras tumitilaok na ang mga manok ron. Kapag ganun na, ibig sabihin umaga na. Maikling sabi niya sa lalaki. Nakakuha na ito ng damit at pagod itong sumampa sa ibabaw ng kama. Okay, nakatihaya ito ng higa. Ang dalawa nito mga braso ay nakaunan dito. Kamusta ang party? Enjoy na enjoy kayo ah. Yeah, pag ganito ang tono ng boses nito, wala sa mood itong makipagkwentuhan. Alam na alam niya kung kailan ito nasa mood. Mabuti naman kung ganun. Umalis na siya sa ibabaw ng kama para makapagpalit ng damit. Maghahanda siya ng almusal. Tuwing umaga naman siya ang nagluluto. Saan ka pupunta? Sa kusina magluluto. Bakit? Anong lulutuin mong almusal? Ikaw, ano? Ikaw kung anong gusto mong ipaluto sa akin. Hindi ako kakain. Di hindi. Ako na lang ang kakain. Madali naman akong kausap. Sabi niya dito. But did you know how to cook bulalo? Gusto kong uminom ng sabaw. Medyo nakainom pala ito. Amoy niya na kanina pa. Oo naman, paborito ko kaya ang bulalong baka, lalo na kapag mainit pa, sobrang sarap. Pero kapag lumamig na ang sabaw, hindi na maganda. Yeah, true. Kadalasang ginagawa ng iba. Iniinit nila ito para muling sumarap. Tama. Gisingin mo ko kapag luto na ha. Matutulog lang ako. Pinikit na nito ang mga mata, pero hindi niya pa rin magawang umalis sa harapan nito. May problema ba? Agad siyang nag-iwas ng tingin. Wala, pansin ko lang. May pasaka sa gilid ng bibig mo. Wala to, pero may nagawa akong mali this morning. At alam mo yung pagkakamali nun ha? Katumbas nun ang kalayaan ko. Isipin mo ha, sa isang pagkakamali mo lang, forever ka nang nakatali sa taong ayaw mo. Parang may anong tumusok sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang ano? Pilit niyang makabuo ng salita na hindi namamalat ang boses. Ay, wag mo na lang ituloy. Mamaya na lang kasi magluluto na ako. Pagputol niya sa sasabihin nito, parang sasabog ang puso niya sa sasabihin ng lalaki. Bakit parang nagkakagusto na siya kahit hindi niya sinasadyang mahulog ang loob dito? Naku, Loresca, maghunos dili ka nga. Ikakasal na ako, Loresca. Rinig niyang sabi nito. At next month na yon, pero wag kang mag-alala, makakauwi ka na sa inyo dala yung titulo ng lupa niyo. Pero wala pang 6 na buwang pagtira ko dito. I know, sobrang bilis ng pangyayari. Pero wala na. Hindi ko na maibabalik pa. Ramdam niya ang bigat nito sa loob. Okay, pwede bang humingi ng request? Sige lang, huwag kang magalit sa akin. Huwag sumama yung loob mo sa akin ha. Bakit naman? Wala ka namang kasalanan. Ang bigat lang sa loob. Sa maikling panahon lang nakakasama mo ito. Ganon na rin kabilis ang pagkahulog mo sa taong to. At ang taong ito rin ang wawasak sa puso mo. Pakiramdam ko masasaktan kita. Agad siyang umiti dito ng pilit. Masasaktan? Hindi. Bakit naman? Pagtatakip niya sa sarili. Wala lang. Pakiramdam ko lang naman. Siya nga pala, congrats. Pilit pinapasigla ang kanyang boses. Lalabas na ako para maluto ko na ang bulalo mo. Sorry. Hindi na siya sumagot at nagpatuloy na lamang lumabas. Tsaka pa niya pinakawalan ng mga luha niya na kanina pa gustong kumawala. Pinipilit niya ang sariling pasiglahin ng pagluluto. Iniisip niya na lamang na ito na ang huling araw niya sa kusina. At bukas sa makalawa,
Hindi na siya magluluto pa dito kahit kailan. Hindi pa ba luto yung niluto mo? Nagulat siya sa pagsulpot ni Veronica mula sa kung saan. Mommy, stop calling me mommy. Dahil alam ko nang totoo. Hinahard ka lang ni Daniel para inisin ako. Ngayong alam ko na. Lumayas ka na sa bahay na to at bumalik kung saan ka galing. Turo nito sa labas. At huwag kang ambisyosa ha. Kahit kailan, hindi kita matatanggap para sa anak ko. Malayo ang agwatan yung dalawa. Nasa tuktok siya at ikaw hanggang dito lang. Mababa pa sa pinakauri ng hayop. Like lamok na sumisipsip ng dugo hanggat hindi nauubos. Patuloy na pagmamaliit sa kanya ng ginang. Nauubos na ang pagtitimpi niya dito. Total naman wala na siya dito bukas. Bakit hindi niya nalubos-lubos yung ipagtanggol ang sarili? Lamok ka mo? Baka nakakalimutan mong ang lamok na to nakakadenggit, nakakamatay. Malay mo ang lamok na ito ang papatay sa iyo, ma'am. Lumayas ka na dito. Pagtataboy sa kanya ni Veronica hanggang sa labas ng bahay. Sandali, paano ko uuwi? Malakas niyang sigaw sa gitna ng katirikan ng araw. Wala akong pakailam, basta umalis ka na dito. Parang awa niyo na po, ma'am. Wala po akong pera. Paano ako makakauwi sa amin at alam po ba ito ni Daniel, ha? Hindi. Pero karapatan kong palayasin ka dito sa pamamahay ko. Ma'am, nakikiusap po ko sa inyo. Hayaan niyo naman po kung mag-stay dito hanggang ngayong araw lang po. Aalis rin naman po ako. Nakikiusap niyang sabi dito at lumuhod pa siya sa paanan ng babae. No, gusto kong mawala ka na dito sa bahay ko. Dahil sabi mo wala kang pera, paano ka makakauwi sa inyo? O sige, ipapahatid kita sa terminal at ito ang 10,000. May puso rin naman ako para sa mga pulubing gaya mo. Nagkalat sa lupa ang tagi-1,000 matapos itong ibato sa pagmumukha niya. Umiiyak na pinulot niya ito at nilisan ng mansyon. May nag-aabang ng taxi sa labas ng gate na maghahatid sa kanya sa terminal. Mukhang pera! Huling narinig niya bago nawala sa paningin niya si Veronica. Umandar na rin ng taxi na maghahatid sa kanya sa terminal. Huling sulyap niya pa sa bahay bago umalis pero hindi mapigil ang pagtulo ng kanyang luha. Habang nasa daan, sobrang sikip ng dibdib niya ngayon. Hindi man lang siya nakapagpaalam kay Daniel bago umalis ng mansyon. Kinahaponan. Iho, mabuti naman at gising ka na. Maganda ba'y tulog mo ha? Anyway, nagluto ako ng maraming pagkain. Alam kong hindi ka gaanong nakakain sa party kahapon. Where's Loresca, ma'am? Agad niyang tanong sa ina dahil hindi niya napansin ang dalaga mula nang bumaba siya ng hagdanan. Heto iho, masarap tong niluto ko, ang paborito mong. Hindi na tuloy ang sasabihin ni Veronica. Ma'am, I said, nasan si Loresca? Hindi mo ba ako naririnig? Buo at seryosong boses niyang tanong sa ina. Tahimik namang naupo sa katabing upuan si Veronica at uminom ng tubig. Bakit mo siya hinahanap? Umalis na siya ng mansyon kaninang umaga. Hindi ko alam kung bakit. Basta nagmamadaling umalis. Pagsisinungaling ni Veronica kay Daniel. What? Maniwala ka, Daniel. Pinigilan ko siya na wag umalis at hintayin ka magising. Pero hindi siya nakinig sa akin. Nagpumilit pa rin siyang umalis. Humingi pa nga siya ng 10,000 Binigyan ko naman kasi kailangan raw niya ng pera. Mga tao ba naman kunwaring walang kailangan yun pala. Mukha ring pera gaya ng iba. Naikuyom ni Daniel ang mga kamay sa galit. Aalis ako. Ano? Saan ka pupunta? Darating si Monica ngayon. Kayo nang bahalang makipag-usap sa kanya. Total, magaling naman kayo dyan eh. Napalunok ng laway si Veronica. Daniel, no! I have to go. Saan ka pupunta? Pupuntahan mong babaeng yon? Sa mataas na boses na sabi sa kanya, yes, may kailangan lang ako ibalik sa kanya. Hindi ba pwedeng iutos mo na lamang sa iba, Daniel? I'm sorry, gusto ko ako mismo ang magbabalik sa kanya. I hate that girl. Napapaikot niya ang ulo mo. Mami, importanteng makausap ko si Loresca. Huwag ka nang umalis. Daniel, sa ibang araw mo na lamang ibalik kung ano man yan. Pakiusap nito sa kanya. No, ma'am. Walang nagawa si Veronica nang sundan na lamang ng tingin ang papalayong si Daniel. Di ako makakapayag na magkita pa kayo ng babaeng yun. Hindi. Gigil namang kinuha ni Veronica ang telepono at may tinawagang tao. Yes, hello madam. Nasaan ka? Dito lang madam. Naghihintay ng utos mo. May pinasa akong address at picture. Nakita ko po madam. Anong gagawin dito? Gawin mo yung lahat, wag lang silang magkita ni Daniel. At gusto ko mawala siya sa Isla Pagatpat at kahit kailan hindi na sila magkita pa. Naiintindihan mo ba? Noted po madam. Gawin mo ng maayos at malinis. Ayokong madawit ang pangalan ko dito. Walang problema madam, basta malaki ang bayad. Deposit ko sa account mo yung pera. Wow, thank you madam. Tignan natin kung magkita pa kayo ng babaeng kinabaliwan mo Daniel. Madaling araw,
Nang makarating si Loresca sa kanilang lugar, agad niya namang tinakbo ng yakap ang kanyang ama. Maayos na ito at pansin niyang hindi ito nalungkot nang mawala siya. Mas maayos pa ang lagay nito kaysa sa kanyang pagtira sa mansyon. Mag-isa ka lang umuwi? Tanong nito sa kanya. Opo. Kamusta yung pagtira mo ron? Okay naman po. Umuwi po ako dito kasi tapos na po yung trabaho ko ron. Wala pang alam si tatay sa pagpunta niya ng Maynila. Ang bilis naman. Akala ko 6 na buwan ka ron. Yun nga po yung akala ko tay, hindi pala. Anong dahilan at nagbago yung ihip ng hangin? Di ko rin alam. Ayaw niyo po nun tay. May makakasama na po ulit kayo dito. Mabuti nga sigurong umuwi ka na kasi ang hirap mag-isa eh. Sabi nito sa kanya. Tama po yan tay. Mas mabuting dito na lang ako. Pansin ko po na ang dami niyong stock dito. Hay nako. Linggo-linggo may nagpapadala rito ng mga pagkain at kung ano-ano lamang. Hindi ko na alam kung papaano ubusin ng mga to eh. Sobra-sobra yung mga binibigay sa akin. Sino naman ho? Kaibigan mo raw, si Daniel Ricafranca. Ha? Bakit? Wala po. Gusto niyang matouch sa ginawang pagtulong ni Daniel sa kanyang ama. Akala niya mag-isa lang ang tatay niya dito, hindi pala. Lalong nadagdagan ang paghanga niya sa binata. Pero sayang lang kasi, ikakasal na ito. Maswerte ang babaeng mamahalin ni Daniel dahil mabait na nga at maalaga pa. Bigla niya itong namiss. Sana magkita pa sila kahit sandali lang. Pero malabo na yung mangyari. Sino yan? Sigaw niya dahil kanina pa may kumakatok sa pintuan. Sobrang aga naman ng bisita. Siguro importante ang sadya kaya nga narito ito. Napalunok siya ng laway pagbukas niya ng pintuan. Anong kailangan mo? Nanginig ang boses niyang tanong. Kanina pa sila naglalakad-lakad sa masukal na kagubatan at natakot siya ng mga oras na yun. 3 lalaking armado ang tumangay sa kanila ni tatay niya at wala silang ideya kung saan sila dadalhin ng mga ito at ano ang kailangan. Lakad! Bilis! Sabi ng lalaki. Nakatutok sa kanila ang mahaba nitong baril. Kanina pa tayo naglalakad. Saan niyo ba kami dadalhin? Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Lakas loob niyang tanong dito. Lakad! Huwag nang maraming tanong. Mainit ang ulo ko sa babaeng matanong. Kaagad naman siyang tumahimik nang makita ang kaseryosohan ng mukha nito. Huwag ka na magsalita anak, baka barilin ka niya, lumakad ka na lang. Natatakot ako tay, sa maaaring gawin nila sa atin. Ako rin naman anak, pero makakatakas rin tayo dito. Huwag kang magalala ha, sa ngayon, sundin muna natin sila. Tumango na lamang siya at tinuloy ang paglalakad. Mabilis namang hininto ni Daniel ang sasakyan sa tapat ng barong-barong na bahay. Umuusok ito at umingay ang gulong sa biglang pagpreno niya sa dalang kotse. Hindi sana siya natagalan ng dating kung hindi nagkaproblema ang yate. Bigla na lamang kasi itong nasira ay kabago-bago pa. Wala siyang magawa kundi maghintay na ito ay maayos. Kung helicopter naman ang gagamitin niya, hindi kaya ang pressure ng lakas ng hangin dahil sa paparating na bagyo. Wala siyang choice kundi ang maghintay. Pagkababa sa kotse, agad siyang pumasok sa maliit na bahay na gawa sa kawayan. Tahimik at walang katao-tao sa loob. Hinahanap ng mga mata niya ang babae pero wala ito roon ni anino nito at hindi niya makita hanggang sa mahagip ng mga mata niya ang kapirasong papel sa ibabaw ng mesa. Sulat kamay yun. Sa sinong makakabasa na to, gusto ko lang sabihin na umalis na kami ng Isla Pagatpat at pumunta sa tahimik at payapang lugar at sa lugar na pupuntahan namin ay magsisimula ulit kami ng bagong buhay. Kaya wag na pong mag-alala at wag niyo na kaming hanapin. Agad namang pinunit ni Daniel ang papel ng pinong-pino. Hindi niya alam ngayon ang mararamdaman para siyang pinagtaksilan sa sobrang sama ng loob. Sino ho kayo? Agad siyang napalingon sa lalaki na may pagkakahawig sa ama ni Loresca. Sino ka? Balik niyang tanong dito. Ako yung unang nagtatanong. Hindi po ba pwedeng ang tanong ko muna ang sagutin niyo sir? Kuya ko yung may-ari ng bahay na to. Kaibigan ako ni Loresca. Nasaan sila? Bakit biglaan ang pag-alis nila sa isla? Yun rin po yung pinagtataka ko eh. Hindi basta-bastang iiwan ng kuya ko yung lugar na to kung wala namang malalim na dahilan. At isa pa hindi ako naniniwalang umalis sila. Maaaring may kumuha sa kanila. At natatakot po ako na baka sa mga oras na to, pinatay na sila ng kung sino man. Ano pong ibig niyong sabihin? May kumuha sa kanila? Hindi totoo ang nakasulat sa papel na to. Hindi yan sulat kamay ng kuya ko kasi ang pangit ng sulat nun eh. At lalong hindi sulat kamay ni Loresca kasi kilala ko yung penmanship ng pamangkin kong yun. Masdan niyo po yung pagkakasulat dyan at sulat ni Loresca. Magkaibang magkaiba. Tinignan niya naman ito at pinaghambing ang 2 papel. Umigting ang kanyang panga. Kung totoong nasa panganib ang kapatid ko at si Loresca, nakikiusap po ko sa inyo, iligtas niyo po sila sir. Okay,
Naikuyom niya ang mga kamay. Kung sino man ang tumangay sa mga ito, mananagot sa kanya at babasagin niya talaga ang bungo ng taong yun. Pakiusap, iligtas niyo po sila, pakiramdam ko nasa panganib sila. Pinakilos agad ni Danny lahat ng sangay ng gobyerno at kahit ang islang pagatpat ay nabulabog rin dahil sa inuobliga niyang hanapin ng mag-ama. Nagbigay rin siya ng reward sa sino mang makakakita sa mag-ama, makakatanggap ng 1,000,000 piso. Hindi kaya lalong manganib ang buhay ng mag-ama, boss? At ano sa tingin mo ang gagawin ko para mahanap sila? Puliyaw nito sa kaharap. Sorry, boss. Tell me how. Hindi makasagot ang lalaki sa galit na boss. Wala ho. Get out. Mainit na ulong buliyaw niya dito. Hindi naman mapalagay si Veronica sa pinaggagawa ni Daniel. Hindi niya mapigilan ang gusto nitong gawin. Sinisimsim niya ngayon ng tekila habang malalim ang iniisip. Alam niyang hindi magtatagal, matatagpuan ang mga ito. Pero hanggang maaari, hindi sila pwedeng magkita ni Daniel. Hindi. Tita Veronica, the wedding is near. Ano na? Bakit hindi pa rin umuwi si Daniel? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Monica. Dahil abala siya sa paghahanap sa babaeng yun. What? Who? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, Monica. May babaeng inuwi dito sa Manila si Daniel at pinakilala niyang fiancé. Pero dahil sa nangyari sa inyong dalawa, napaamin ko siya at dahil sa galit ko, pinalayas ko yung ambisyosang probinsyanang yun. Nagngingit-ngit sa galit si Veronica. No, tita. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal namin ni Daniel. Please do something. Nasisiputin niya ako sa kasal. Nagpapanik na sabi ng dalaga. I do. Nag-iisip ako ng paraan kung paano ko mapapauwi dito si Daniel at matuloy ang kasal niyo. Problemadong sabi niya rito. May naisip ka bang paraan ha, Monica? Kasi kung wala, hindi matutuloy ang kasal niyong dalawa. Unless, kung tutulungan mo ko. No, hindi pwede. Mamatay muna ako bago makuha ng babaeng yun ng aking Daniel. Ang laki ng hirap ko para makuha lang yung anak niyo. Kahit sarili ko binigay ko sa kanya, mapasa akin lamang siya. Then help me. Kailangan nating pagtulungan kung paano mawala sa landas mo ang sagabal sa mga pangarap mo. Kasi ako, ayoko talaga sa babaeng yun. Mundo ko si Daniel. Mula noon sa kanya na umikot ang aking buhay. Wala na akong ibang pinangarap kundi ang makasama siya habang buhay. Tita, I know, pupuntahan ko si Daniel at gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako at iuwi ko siya dito. May naisip ka bang plano? Yes, at kailangan kong malaman kung nasaan ang babaeng yun. May kinalaman ka ba dito, tita? Don't worry, kakampi niyo ko. Gaya mo, gusto ko rin mawala sa landas ang babaeng yun. Daniel? Gulat niyang reaksyon. Hindi niya inaasahang makita ang dalaga. Monica? Sinalubong naman siya kagad ng yakap ni Monica. I miss you, hindi ka na umuwi. Kaya naman ako nang pumunta rito. Sabi ni Monica matapos kumawala ng yakap sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka na sana pumunta pa dito. Malamig na tugon niya sa babae. Marami siyang iniisip kaya naman mainit ang ulo niya nitong mga nakaraang araw. Ano bang tanong yan, Daniel? I'm your fiancé. Natural lang na narito ako. Hindi mo ba ako na-miss? Yung kasal natin, kailan pa natin paplanuhin yun? Sa malambing na boses. I don't know. Wala sa loob siyang nagbuga ng usok mula sa sigarilyo. Daniel, nangako ka sa akin na pakakasalan mo ko. Dahil kung hindi, mamamatay ako kapag umatras ka sa pangako mo. Sa malumanay na boses na sabi ni Monica. I know, don't worry. Hindi ako tatalikod sa pangako. May isang salita ko, Monica. Pero pagkatapos ng problema ko, sabay tapon ng sigarilyo sa may labas. Anong problema yan? Hindi ba pwedeng ipagawa mo sa iba? Sa ganun ang kasal natin ang asikasuhin mo. No, Monica. Gusto ko, ako ang gumawa ng paraan para mahanap siya kaagad. Sino? Bakit kung magsalita ka parang importante siyang tao? She's my friend. Dahil kaibigan ko siya, kailangan ko siyang mahanap. Eh ako, ano ba ako sa buhay mo ha? Fiancé mo ko, Daniel. Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Monica, magkaiba kayo ni Loresca. Nasa panganib ang kanyang buhay pero ikaw nandito at maayos at ligtas. Kaya huwag kang magalit kung inuuna ko siya. Dahil hindi mo magugustuhan ng isasagot ko. Fine, basta dito lang ako sa tabi mo. Tutulong na lang akong hanapin ang babaeng yun. Siya lang naman ang dahilan eh. Dapat ngayon, nilalakad na natin ang kasal natin. Parang batang nagtantrum. Hinila at niyapos niya ang binata sa silid. Hindi naman ito nakatanggi dahil pareho silang uhaw doon at sabik sa laman. Malamig na tubig na may ice ang binuhos sa natutulog na dalaga. Nagising naman ito agad sa lamig ng tubig. Napasigaw pa ito pero nang makilala ang babaeng gumawa nun sa kanya, para itong walang pakialam kung anong nararamdaman niya sa mga oras na ito.
Mabuti naman at nagising ka na. Kanina pa kita ginigising, ayaw mong magising. Sa matikas nitong aura, napuno ito ng alahas sa katawan. Talagang mahalata mo kung gaano ito kayaman. Ikaw? Sambit niya na may panginig sa kanyang boses. Yes, it's me, Loresca Barrios. Sabi nito sa magaspang at makapangyarihan na boses. Bakit? Tinatanong mo ba ako kung bakit ako nasa harapan mo? Umangat ang gilid ng labi nito sa masungit na ekspresyon. Because I want to see you first before you dead. Ano ho? Mamamatay ka na? Anong kasalanan ko sa inyo? Bakit gusto niyo ako mamatay? Pero Ma'am Veronica, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na po kami ni tatay. Dahil nakikita kong sagabal ka sa buhay ni Daniel. Wala na ako ron. Bakit niyo pa kami pinag-aaksayahan ng panahon? Kaya nga, bakit pa kita pag-aaksayahan ng oras? Nakikiusap po ako sa inyo, pakawalan niyo po kami dito. Pagmamakaawa niya rito. Para ano? Para magsumbong sa mga pulis? Alam mo babae ka? Sagabal ka sa buhay ng anak ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pinag-aaksayahan ka ng panahon para hanapin. Ano? Ginayuman mo ba siya? Naramdaman niya ang palad nitong dumapo sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung anong kinagagalit niyo po sa akin, madama. Pero kung pinag-aaksayahan man ako ng panahon ni Daniel para mahanap ako, maraming salamat dahil mabuti siyang tao. Hindi gaya mong demonyo. Muli namang lumipad ang kamay nito sa mukha niya. At dahil sa malalaking bato sa singsing nito, dumugo ang kanyang bibig. How dare you! Ginawa ko lang ang nararapat para sa kanya at hindi mo tulad ang makakasira nun. Pakawalan niyo na po kami dito. Gagawin ko po lahat ng gusto niyo basta pakawalan niyo po kami ni tatay. Talaga? Gagawin mo ang lahat kahit gumawa ka ng kwento? Opo, kung yun po yung gusto niyo basta palayain niyo po kami dito. Pakumbaba niyang sabi, kailangan niyang sumunod sa gusto ni Veronica. Si Veronica ay yung taong nakakatakot kalabanin. Kasalukuyang nagkakape si Daniel sa garden at muntikan niyang mabitawan ng hawak niyang tasa na may kape. Kinusot niya muna ang mga mata dahil baka kasi namamalik mata lamang, pero sa pagtingin niya muli, totoo ang kanyang nakita. Si Loresca na nasa harapan niya ngayon. Agad niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Sobra niya itong namiss. Oh God, ikaw ba to Loresca? Hindi ba ako nananaginip? Gusto mo kurutin ko yung ilong mo? Agad naman itong tumango. Ouch! Malakas nitong sigaw. So, totoo ka nga? Agad siyang tumango dahil na-miss niya ito. Oo nga, sabi niya nang nakangiti dito. God, anong nangyari? Paano ka nakabalik dito? Sinong dumukot sa'yo ha? Maraming tanong na hindi niya masasagot. Anong dinukot? Hindi, saan mo naman narinig ang mga chismis na yan? Sabi niya at pilit pinasigla ang boses. Kailangan niyang umakting na maayos dahil kung hindi, mamamatay ang tatay niya na nasa kamay ni Veronica. Eh kasi sabi ng uncle mo, hindi raw kayo basta aalis na walang dahilan, lalo na kung biglaan. Hindi lang kami nakapagpaalam ng maayos, pero umalis kami kasi gusto na namin ng tahimik. I'm sorry, hindi kita nagawang ipagtanggol kay mami. Umiti siya ng pilit. Tapos na yun. Daniel, ang mahalaga ngayon, nandito na ako at walang masamang nangyari sa akin. At huwag mo na ako alalahanin ha, ayos lang ako dito. Ang mabuting gawin mo ngayon ay yung kasal nyo. Naikwento mo sa akin ay kakasal ka na, hindi ba? Hindi ba dapat yun ang unahin mo sa ngayon? Sabi niya, kahit mabigat sa loob pero kailangan niya maging matatag. Pumapayag ka ba na ikasal ako sa iba? Hindi inaasahan itong tanong sa kanya na hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang tanong nito sa kanya. Bakit hindi? Eh di ba, yun naman ang gusto mo at ang mami mo'y makasal ka sa babaeng may kaya rin sa buhay? Nakangiting sabi niya sa lalaki. Kinuha nito ang dalawang kamay niya at hindi niya alam kung anong iniisip nitong gawin. Congrats and be wishes. Sa malumanay na boses. Naramdaman mo ba? Nilagay nito ang palad niya sa tapat ng dibdib. Hindi. Pagsisinungaling niya. Anumang oras, bibigay na siya. Please, pakinggan mo Loresca. Kasi ako damang-dama ko. Inalis niya ang palad sa dibdib nito pero mahigpit nitong hinawakan. Ano bang pinagagagawa mo ha? Daniel, ikakasal ka na, di ba? Bakit? Bakit kailangan mo pang guluhin yung utak ko? Ano bang nakikita mo sa akin? Tuluyan ng laglag ang kanyang luha. Loresca, wala akong nakikita sa'yo kundi ang kabutihan dyan sa loob mo. Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam ko na may special na akong nadarama para sa'yo. At mas napatunayan ko yun sa ilang araw na hindi kita nakikita. Parang mababaliw ako sa kakaisip kung napano ka na. Kung ligtas ka ba? Nakakain ka ba sa tamang oras? Lahat yun, tumatakbo sa utak ko Loresca. Natanaw ni Loresca sa may dulo ang kanyang ama.
May baril na nakatutok sa ulo nito. Napakabigat sa dibdib dahil kailangan niyang mamili sa alinman sa dalawa. Siyempre pipiliin niya ang sariling ama bago ang sariling kaligayahan. Iisa lang ang ama niya at hindi na mapapalitan. Believe me, gusto kita Loresca. Narinig niyang sabi na to. May bahagi ng puso niyang natuwa dahil pareho silang nararamdaman ni Daniel pero hindi pwede. Natuwa ako sa gaya mong gwapo at mayaman, nagkagusto sa tulad kong simpleng babae at walang ipagmamalaki sa buhay. At kahit kagandahan ni wala ako. Masaya ako rin sa part na yung Daniel, pero patawarin mo ko. Hindi kita gusto at hindi ikaw ang lalaking gusto ko. Damn! Who tell me? Sino yung lalaking yan at papatayin ko? Ako lang dapat Loresca. Kita niya ang galit at seryoso nitong muka. Hindi siya sumagot pero hinawakan nito ang magkabilaan niyang balikat at siniil siya ng halik. Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sinampal niya ito nang makawala siya na kinagulat naman ito. Fuck! Naisuntok nito ang kamao sa lamesa at tumunog yun ng malakas. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Malaki ang katangahan na mahalin ka Loresca. Hindi ka naman maganda at kung tignan kita ngayon, malayong malayo sa mga babaeng nakilala ko. Walang wala ka sa kalingkingan nila. Pero bakit ikaw pa? Nakita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Tama. At dapat kalimutan mo na ako mula ngayon. Pakasalan mo na lamang yung babaeng gusto ng magulang mo. Sabi niya sabay talikod dito. Pero agad siyang niyakap sa kanyang likuran ng mahigpit. Mahal na mahal kita Loresca. Alam ko naman na mahal mo rin ako eh. Parang batang sabi nito sa kanya. Hindi kita mahal. Naramdaman niya na lamang na lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. Yan ba talagang napili mong sagot? Agad siyang tumango. Oo, gusto kong pakasal ka sa taong nararapat sa'yo. Gusto kong mapunta ka sa taong kayang ibigay ang lahat ng gusto mo. Malumanay niyang sabi dito. Kita niya ang pagngiti nito ng mapait. Last chance, hindi mo ba ako mahal? Hindi. Okay, nagsisisi ako kung bakit nakilala pa kita. Heto na yung huli at una nating pagkikita. Hindi mo na rin ako makikita pa dito sa islang to kahit kailan. Iniwan niya ito ng tuluyan. Habang naglalakad, tumutulo ng tuluyan ang mga luha niya at sumakay sa maitim na sasakyan na kanina pa naghihintay sa kanya. Anak, niyakap niya na lamang ang ama at doon binuhos ang lahat ng sakit sa pag-iyak sa mga bisig na to. Shh, malalagpasan mo rin to. Rinig niyang sabi ng kanyang tatay. Tay, bakit ganun? Ang sakit-sakit. Ganyan lang talaga pag nagmamahal. May kakambal na pagsubok at sakit. Pero may awa ang Diyos, malalagpasan mo rin lahat. Di ko alam kung kaya ko pang mamuhay ng normal gaya ng dati. Kayanin mo anak. Tay, kailangan mong maging malakas. Pakita mo sa akin na kaya mong harapin ang pagsubok na to. Huwag kang sumuko anak. Kailangan mong maging matapang sa bawat problemang dumating sa buhay. 6 months later. Oh my God, bakit ka nagkakalat dito Yaya? Sa sobrang kalasingan, napuno ng suka ang silid ni Daniel. Madam, linisin mo tong sir nyo. Nasaan ba si Monica ha? Umalis po ng maaga. Mayroon po atang gimmick. Napahilamos sa mukha si Veronica at nakapamewang sa harapan ng anak. Sige, linisin nyo yan. Kailangan pagbalik ko dito malinis na yan. Bili niya dito. Sa loob ng kanyang minibar sa mansyon, nakalatag ang mga iba't ibang larawan at tahimik niyang sinisimsim ang alak habang umiigting ang kanyang panga sa tuwing tititigan ng mga nasa larawan. Sinisisi niya ngayon ang sarili at hindi niya alam kung papaano ito itatama. Kinagabihan, umuwing lasing si Monica at halos gumapang na ito sa kalasingan. Uwi ba yan ng may asawa? Kumurap ang mga mata nito at napatingin sa ginang. Mama, kailan pa po kayo dumating? Kaninang umaga lang. Bakit hindi kayo nagpasabi? At nang mapaghanda ko kayo. Monica, I'm disappointed you. Akala ko ba mahal mo yung anak ko? Anong ginawa mo? Naglalaro ka ng apoy behind his back. Diretsahang sabi niya sa babae. Saglit lang itong natigilan at nag-angat ng noo. Hindi niyo ba ako tatanungin kung bakit ginawa ko iyon kay Daniel? Kung pagmamahal lang ang pag-uusapan, sobra kong mahal si Daniel mama. Kasi kung hindi ko siya mahal, hindi ako magkakaganito. Monica, hindi pagmamahal ang tawag dyan kundi pagtataksil. Pagtataksil? Bakit hindi mo tanungin ang magaling mong anak? Bakit hindi mo tanungin kung anong pagkukulang niya sa akin bilang asawa niya? Mama, ilang buwan ako nagtiis para sa anak niyo pero anong ginawa niya? Binahaliwala niya lang ako. Gabi-gabi na lang siyang umiinom at sinasabi niya pa sa akin na hindi niya ako mahal. Hindi niya ako mahal, mama. Nawala ang kalasingan ni Monica matapos sabihin ang lahat ng sama ng loob.
Anong gagawin ko para mahalin niya ako't hindi ang babaeng yun? Hindi ko alam. Pero Monica, bukas, pag-usapan natin ng maayos kapag umukay ka na. Gagantihan ko yung babaeng yun. Hindi ako papayag na maging masaya sila hanggat nabubuhay ako, I swear. Akin lang si Daniel. Akin lang siya, mama. Mamamatay muna ako bago niya makuha sa akin si Daniel. What do you mean? Kinakabahang tanong niya kay Monica. Ngumiti ito ng mapait. Gusto kong pagsisihan niyang dumating pa siya sa buhay namin ni Daniel. Lahat ng sakit, mama. Dadanasin niya lahat ng yun. May pinaplano ka, ha? Hindi sumagot si Monica. Nanatiling tikom ang kanyang bibig. Good night, mama. Iniwang natulala si Veronica. Pakiramdam niya lumala ang problema at wala siyang magawa para ito'y pigilan. Para sa'yo. Isang suki ng gulay ang nagabot sa kanya ng bulaklak. Si Lance. Gwapo ito at mabait. Uy, maniligaw. Kantyaw sa kanya ng ibang tindera. Ang haba ng hair. Gwapo na nga, mabait pa. Tumahimik nga kayo. Di ko siya maniligaw. Agad niyang tanggi rito. Anong hindi? Ayan na oh. Bulaklak inabot sa'yo. Anong tawag dyan? Hindi niya ito sinagot. Hinila niya sa sulok si Lance at doon kinausap ng masinsinan. Anong ginagawa mo ha? Oo, masaya ako kasi binili mo lahat ng gulay ko. Pero wag naman pati ako bilhin mo rin. Bakit? Dalaga ka naman at binata ko. Anong masama doon? Pwera na lamang kung may hinihintay kang ibang tao. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako sinasagot. Wala, ayoko lang makipag-BF sa ngayon. Diretsahang sabi niya dito. Loreska, matagal na ako naghihintay, gusto kita. Please sagutin mo na ako. Gagawin ko yung lahat, maging masaya ka lang sa akin. Promise ko sa'yo, hindi mo pagsisisihan na sinagot mo ko. Hindi siya sumagot. Hindi pa siya handang masaktan ulit pero matagal nang naliligaw sa kanya si Lance at mabait naman ito. Bakit hindi niya ito subukang mahalin? Baka matutunan niya ring mahalin si Lance sa paglipas ng panahon. Humugot siya ng malalim na hininga sabay tango rito. Oo. Ano? Oo, sinasagot na kita. Yes. Agad siya nitong binuhat at sinayaw sa harap ng madla. Narinig nyo? Kami na ni Loreska. Buong pagmamalaking sabi ni Lance sa mga tao sa palengke. May ibang natuwa, mayroon rin namang ibang hindi naniniwala. Pero wala siyang pakailam ron. Buhay niya ito at siya lang nakakaalam kung anong tama at mali. Sana all. Naks naman, haba ng hair. Congrats! Sana magtagal kayo. Nagawa ko na yung inuutos mo. Ano pa ang susunod na ipapagawa mo sa akin? Kausap ni Monica ang lalaking binayaran para paibigin at saktan si Loreska. Sirain mo yung buhay niya. Gaya ng pagsira ng buhay sa akin ni Daniel at magpapadala ka sa akin ng mga larawan kung saan sweet kayo sa isa't isa. Masusunod, ma'am. Agad niya nang binaba ang tawag nang makarinig siya ng yapak ng mga sapatos. Daniel, baby? Monica, saan ka pupunta? Hindi mo ba ako isasama? May importante akong lakad at gusto ko mag-isa ako. No, sasama ako. Narinig mo na may sinabi ko, di ba? I want alone. Lintik na alone na yan. Baka naman may iba kang babae roon sa pupuntahan mo kaya ayaw mo kong isama. Monica, trabaho yung pinunta ko ron. Hindi kung ano-ano lang ang nasa isip mo. Ah, sabihin mo lang kung ayaw mo kong kasama, Daniel. Hindi yung gusto mong mapag-isa. Monica, please, wag ngayon. Hindi. Daniel, gusto ko ngayon sabihin mo sa akin. Kung gusto mo bang magpatuloy tayong ganito, tatanggapin ko naman eh. Kung gusto mong makipaghiwalay sa akin, sige, magkanya-kanya na tayo. Pero itong tandaan mo, hanggat nabubuhay ako, hindi kayo magiging maligaya. Enough, Monica. Kasal na tayo. Ano ba bang inaarte mo dyan? Kasal tayo sa papel, oo. Pero yung puso mo, hindi ako yung tinitibok. Alam ko naman na bago tayo kinasal, may iba nang nagmamayari niyan. At hanggang ngayon, pinupuntahan mo pa rin siya ng lihim. Akala mo siguro hindi ko alam yung pinaggagawa mo. I have to go. Diyan ka magaling. Ang iwasan ako kahit huling-huli ka na. Saan ka pupunta ha? Pupuntahan mo siya kaya ayaw mo kong isama sa mga lakad mo? Shut up! Malakas na sigaw ni Daniel sa dalaga. Napupuno na talaga siya dito. Kung nagiging kontento ka na lang sana may pag-asang maging masaya tayo, Monica. Pero dahil dyan sa bibig mong walang tigil sa kakaputak at madumi mong isip, ang dahilan kaya tayo hindi nagkakaintindihan. Sige, maghiwalay na tayo. Hindi nakaimik si Monica sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Daniel. No, Daniel, hindi ko kaya. Magbabago na ako, pangako. Pangako magiging mabuting asawa na ako sa'yo. Hindi na kita aawayin o pagdududahan. Basta wag mo lang akong iwan. Huli na, Monica. Nakakapagod na rin. At kahit kailan hindi naging mabuti ang pagsasama natin. Mas lalo lamang napapasama. Mas mabuting umuwi ka na muna sa inyo. No, hindi ako aalis dito.
Dito lang ako, Daniel. Please, bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Walang kibo ang binata kahit palumuhod pa sa harapan niya si Monica at nagmamakaawa. Inalis ng sapilitan ng kamay ni Monica na nakakapit sa pantalon ni Daniel. Kung kailang handa na ako mahalin ka, tsaka mo naman ako ginago at kung sino-sinong lalaki yung sinasamahan mo. Akala mo siguro hindi ko malalaman? I'm sorry. Nagpadala lang ako sa galit at sama ng loob ko. Pero pinagsisisihan ko naman yun. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, please. Babaguhin ko yung pagkakamali ko at hayaan mo kong bumawi. Isa kang kalawang sa buhay ko na unti-unting sumira sa buhay ko. Bakit? Ikaw lang ba? Ako rin, Daniel. Nasira ang buhay ko dahil sa'yo. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Huwag kang unfair. Napagpasyan kong tapusin natin to dahil ang toxic na Monica. Hindi tayo natatahimik pareho. Siguro ito lang ang tanging paraan ng maghiwalay muna tayo. No. Patatawarin lang kita kung pumayag ka sa annulment natin. Sige, iwan mo ko, Daniel. Pero ito yung tandaan mo. Pagsisisihan mo ng malaki yung pagtalikod sa akin. Aalisin ko lahat ng mga taong malapit sa'yo. Kahit ang babaeng pinakamamahal mo. Hindi napigilan ni Daniel ang kanyang emosyon, kaya nasakal niya ang babae. Pakawalan mo ko. Tulong. Hirap magsalita dahil sa pagkakasakal sa kanya ni Daniel. Papatayin kita pag oras na may ginawa kang masama sa kanya. Patulak na binitawan si Monica. Nasubsob ito sa sahig dahil sa malakas na pagkakatulak sa kanya ni Daniel. Hayop ka! Sigaw niya sa lalaki. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin kapag ginalaw mo yung dulo ng buhok ni Loresca. Pagbabanta niya sa babae bago niya iniwang mag-isa sa sala. Nagpupuyos naman sa galit nang tumayo si Monica at hinabol si Daniel para pabalikin ito. Pero nakaalis na ito bago niya pa man maabutan sa labas. Bumalik siya sa loob para kunin ang cellphone sa kanyang bag at tinawagan si Daniel pero kinakancel lang nito ang kanyang tawag. Inis naman niyang tinawagan si Veronica para magpatulong dito sana. Subalit gaya ni Daniel, kinancel din ito ang tawag niya. Galit na galit niya namang binato ang cellphone sa pader at basag-basag ito dahil sa lakas ng pagkakahampas. Nagngingit-ngit sa galit si Monica at nangangakong gaganti siya. Simula ng kalbaryo, sumubsob sa lupa si Loresca. Matapos siyang sampalin ni Lance, pumutok agad ang labi niya dahil sa bigat ng kamay nito. Ako pa talagang gagaguhin mo ha? Malandi ka. Kaya naman pala ayaw mo magpahalik sa akin dahil may iba kang lalaki maliban sa akin. Malandi ka. Muling pananakit nito sa kanya. Hindi yan totoo. Customer ko lang siya, Lance. Huwag mo na akong bilugin. Huwag mo nang bilugin ang ulo kung babae ka. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano mo siya landiin. Hinawakan nito ang kanyang buhok ng mariin. Ang buhok ko nasasaktan ako. Namula ang mga mata ni Lance at amoy alak ito. Hindi niya akalain na ganito pala ang ugali ni Lance, nananakit ng babae. Pinagsisisihan niya tuloy kung bakit sinagot niya pa ito. Demonyo pala ito sa kasamaan. Talagang masasaktan ka sa akin dahil sa kalandian mo. Ang lakas rin ng loob mong lumandi sa kung sino mang lalaki. Ang pangit-pangit mo naman. Umiti siya ng mapait matapos niya itong tinuhod sa itlog. Aw! Aw! Daing nito at nagtatatalon sa sakit. Walang iyakang babae ka. Hayop ka. Pangit na kung pangit, pero mula ngayon, hiwalay na tayo. Kita mo tong hawak kong itak? Ito ang puputol dyan kapag hindi ka pa lumayas ngayon. Galit na galit niyang winawagayway ang mahabang samurai ng ama. Palalagpasin kita ngayon, pero babalikan kitang babae ka. Naupo sa kawayan na upuan si Loresca dahil sa panglalambot ng kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nangyayari sa kanyang buhay. Bakit maraming nananamantala sa kanyang kahinaan. Anak, hinihingal ito ng dumating. Marahil tumakbo ito nang malamang nasa bahay si Lance. Tay, hagulgol niya sa ama. Anong ginawa sa'yo ng lalaking yon ha? Galit nitong boses. Wala po, pero hayop siya tay. Masahol pa siya sa hayop. Akala ko mabait siya, totoong mahal niya ako, hindi pala. Pinaglalaroan niya lang ang aking damdamin. Umiiyak pa rin siyang yumakap sa ama. Papatayin ko siya kapag nakita ko yung lalaking yon. Kinakabahan naman siya sa narinig. Masamang lalaki si Lance at kahit sino papatulan nito. Ayaw niyang may masamang mangyari sa kanyang ama. Tay, hayaan niyo na po si Lance. Sigurado kung hindi na siya babalik dito. Hindi anak, papatayin ko yung siraulong yun kapag ginugulo ka pa rin niya. Hindi na siya nagkomento. Wala nang magbabago pa sa isip ni tatay. Mama, help. Kausapin mo si Daniel na bumalik sa akin. Mamamatay ako kapag nawala siya sa akin. Siya ang mundo ko, mama. Nagsusumamong sabi ni Monica sa babae. Naintindihan kita, Monica. Ikaw ang paborito kong daughter-in-law.
Hindi ang babaeng yun. Ayoko ring maghiwalay kayo ni Daniel. Salamat mama. Tulungan niyo po kong kumbinsihin si Daniel na bumalik sa akin. Mahal na mahal ko po siya. Tumangulang si Veronica kay Monica. Nabuhay naman ang loob si Monica dahil kakampi niya ang ina ni Daniel. Parang nabato sa kinatatayuan si Loresca sa ilang buwan na pangungulila niya sa taong iniibig. Muli silang magtatagpo. Wala pa rin nagbago kung ano ang nararamdaman niya noong huli nilang pagkikita. Ganoon pa rin sa muling pagkikita nila ngayon ni Daniel. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit pero hindi na pwede dahil may asawa na ito. Kung ano man ang pinunta nito, hindi niya alam. Malaki ang binaba ng timbang nito pero hindi pa rin nakabawas sa kagwapuhang taglay ng lalaki. Hindi gaya niya kung pangit man siyang iniwan nun. Ganun pa rin hanggang ngayon, pangit pa rin. Walang nagbago at tanggap niya naman yun. Hi, buo at malamig nitong boses. Malawak ang ngiti nitong nakatitig sa mukha niya. Hello, iyon ang naramdaman niya sa mga oras na ito. Namiss kita. Agad nitong sabi sa kanya. Hindi niya alam ang isasagot dito. Anong ginagawa mo dito? Alam na ba ng asawa mong nandito ka? Prangka ang tanong niya rito. Hiwalay na kami. Napatingin siya ng tuwid sa mga mata nito. Wala naman siyang nakikitang pagsisinungaling sa mga mata nito. Kaya ka pumunta dito para sabihin sa akin yan? Yes, pero hindi ibig sabihin na manggugulo ako. Alam ko naman na may bago ka na sa buhay. Nalaman ko na may iba ka ng karelasyon at parehong hiwalay na rin kami. Agad niyang sabi dito. Oh, sorry. Okay lang. Sige, may gagawin pa ako. Paalam niya dito na hindi niya alam kung paano ito pakikitunguhan ng maayos ngayon. Ngayong parehas silang walang karelasyon. Gustong umasa ng puso niyang maging sila pero natatakot siyang sumugal lalo pa pag napatunayan niya sa sarili na mahal niya na ito. Kinabukasan, paggising ni Loresca sa umaga, pagkababa niya ng hagdan, bumungad sa kanya ang malawak at nakangiting muka sa harapan niya. Good morning! Anong ginagawa mo dito, Mr. Rica Franca? Formal niyang tanong dito. Sa kusina agad ang tungo niya. Kumuha siya ng tasa at nilagyan ng tubig na mainit. Nakasanayan niya na ang tuwing gigising sa umaga ay magkakape. To see you. Ako ba'y niloloko mo? Porket hiwalay na kayo ng asawa mo, may karapatan ka ng ligawan ako. Ayoko sa taong sobrang gwapo. Sabay talikod niya dito. E di sisirain ko yung mukha ko kung ayaw mo makita ang gwapong mukhang to. Dumampot ito ng kutsilyo at akmang hihiwain ng muka. Natakot naman siya sa gagawin nito. Minadali niya namang agawin ng kutsilyo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Dito ka pa talaga maghahasik ng lagim. Sermon niya sa binata. Ayaw mo kasi akong kausapin gaya ng dati. Yun bang nagkakasagutan tayo? Pag nakukulitan ka sa akin, namimiss ko na talaga ang mga bagay na yun. Sorry, hindi lang ako makapaniwalang nasa harapan kita. Tsaka binigla mo ko, Daniel. Sino bang hindi magugulat sa biglang pagsulpot mo tapos sasabihin mo sa akin na hiwalay na kayo ng asawa mo? Malay ko kung pinagtitripan mo lang ako. Alam ko naman yun, kaya nga gumagawa ako ng paraan. Gusto mo ba ng kape? Alok niya dito. Kung ipagtitimpla mo ko, bakit hindi? O sige, sa'yo na tong kape ko. Malinis to hindi ko pa nagamit. Sabi niya dito at ngumiti naman ito. Salamat. Inabot niya dito ang mainit na kape. Nagtimpla na rin siya para sa kanya. Pagkatapos, tahimik silang nagkapit walang salita kahit na magbukas ng topic man lang. Walang may gusto. Kulang na lang. Hulugan sila ng butiki sa sobrang tahimik ng paligid. So anong dahilan at naghiwalay kayo ng asawa mo? Alam ba ng nanay mo na nandito ka? Pagbubukas na ng usapan. No, pero malaki na ako. Hindi lahat ng mga desisyon ko kailangan niya pang malaman. Sa mga nakaraang buwang nagdaan, para akong buhay na patay. Walang direksyon ng buhay. Sa bawat araw-araw ko, walang saya, walang excitement. Tapat nitong sabi. Ikaw? Tanong sa kanya ni Daniel. Nagkibit balikat lamang siya. Ako? Sumunod lamang ako sa agos ng buhay. Hinayaan ko lang kung anumang kapalarang naghihintay sa akin sa dulo. Bahala na ang Diyos. Walang ganang sagot niya naman. Wala namang ganap sa buhay niya, maliban lang sa Lance na yun. Pareho pala tayo. Ang magkaiba lang, pinakasalan ko yung taong gusto ni Mami. Sa paniniwalang magiging masaya kami sa huli. Pero mali palang ganun. Mas lalong magulo ang pagsasama niyong dalawa kung wala namang love. Salaysay nito sa kanya. Kung di mo sana ako pinagtulakan sa taong yun, sana hindi magiging miserable yung buhay ko. Dagdag pa nito sa sasabihin, napalunok ka agad siya ng laway. Patawad, nagawa ko lang yun dahil hawak ng mami mo yung tatay ko. Kapag hindi ka pumayag na pakasal sa babaeng pinili niyang maging manugang, mamamatay si tatay. Hindi kaya ng konsensya ko, Daniel. Buong puso niyang pag-amin dito.
Narinig niya na lamang ang malakas na ingay ng mesa nang suntukin nito ni Daniel ng malakas. Sorry, paghingi niya ng tawad dito. Sana sinabi mo na lang sa akin. Sa mataas na boses. Hindi ko kaya, Daniel, lalo pat hawak nila si tatay. Sa namaos niyang boses. Alam mo ba na halos patayin ko yung sarili ko sa pag-iinom dahil gusto kong kalimutan ka? Ang sakit-sakit para sa akin na sabihin mong hindi mo ko mahal. Para akong balo sa kakaisip, Loresca. Bakit hindi mo ko mahal? Anong kulang sa akin na hindi mo magawang mahalin? Pag-iyak na lamang ang tanging ginawa ni Loresca. Wala lang talaga siyang choice noon na gawin ang gusto nila. Wala akong magawa, Daniel, sorry. Alam mo bang nararamdaman ko ngayon? Galit. Para sa sarili ko. Dahil hindi ko nagawang ipagtanggol kayo ng ama mo pero this time, ibubuwis ko yung buhay ko maprotektahan lamang kita. Walang habas na pagmumura nito. Anong klaseng ina ka para pagkaitan ako ng kaligayahan? Sa ginawa mo sa buhay ko, hindi ba nasira? Mami, mahal ko kayo. Pero dahil sa pakikialam mo sa buhay ko, nagkanda leche-leche lang. Puno ng panunumbat na sabi niya sa ina. I'm sorry anak, babawi si mami. No, hayaan niyo kung gawin ang gusto ko at wag na kayong makikialam sa buhay ko. Mariing pagtanggi ni Daniel sa kanyang mami. Daniel-san, patawad kung nakikialam ako sa buhay mo anak. Ginawa ko lang yun para sa ikakabuti mo. Yun lang naman. Dahilan ni Veronica. No, para sa sariling interes mo lang mami. Hindi para sa akin. Pangako babawi ako. Umiiyak na sabi ni Veronica. Sumama ka sa akin ng tahimik kung ayaw mong aagos ang dugo mo dito. Sino kayo? Anong kailangan mo sa akin? Takot niyang boses. Huwag kang magpahalata kung ayaw mong tuluyan kita dito. Pagbabanta sa kanya ng lalaking hindi kakilala, hindi siya makahingi ng tulong dahil sa patalim na nasa kanyang tagiliran. Gustuhin niya man, hindi niya magawa sa takot na pwedeng gawin ito sa kanya. Ano bang kailangan mo sa akin? Huwag kang maingay, malalaman mo rin. Saan niyo ko dadalhin? Sakay. Patulak siyang pinasok sa puting van at sa loob ay kaagad siyang pinatulog ng isa pang lalaki. Hindi niya nalabanan ng antok hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Bakit hindi pa gumagalaw yan? Pinatulog namin yan para hindi mag-skandal, senyorita. Gisingin niyo dahil gusto ko magpakilala sa babaeng pangit na yan. Gigil niyang utos kay Lance. Basta ha, ibalato mo na siya sa akin. Sabik na ako makuha ang babaeng yan. Tumirik ang mga mata ni Monica sa makulit na si Lance. Yes, bilisan mo, okay? Hoy, gising! Gising! Napilitang imulat ni Loresca ang kanyang mga mata. Nakakasilaw na tanawin ang bumungad sa kanya. Nasaan ako? Agad niyang tanong. Isang babae at 4 na lalaki ang nasa kanyang harapan. Hi! Wika ni Monica. Kamusta? Sinaktan ka ba nila? Sino ka? Maganda ito at singkit ang mga mata. Katabi nito si Lance, ang hayop na lalaki. Well, let me introduce myself to you. I'm Monica Ferrer, Rica Franca. Yes, I'm his wife, na inagaw mo. Napapalunok siya ng laway. Katapusan na ba ng buhay niya? Papatayin ba siya ng Monica na ito kaya siya kinidnap? Nakakagulat, di ba? Hindi ko siya inagaw sa'yo. Whatever, dahil wala akong ibang gusto kundi gantihan si Daniel. Papalasap ko sa kanya ang sakit na dinanas ko. At ikaw, iyon babae ka. Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong niya rito. Marami akong gustong gawin sa'yo, Loresca Barrios. Nakakaingit ka kasi. Kahit hindi ka naman kagandahan, mayroon pa rin nagmamahal sa'yo. Hindi gaya ko, na nasa akin na nga ang lahat, hindi ko pa rin makuha ang puso ni Daniel. Parang awa mo na pakawalan mo ko. Kung gusto mo kakausapin ko si Daniel para bumalik sa'yo. Umiling ito ng 2 beses. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Gusto ko mamatay ka sa mga kamay niya at sa ganoon habang buhay niyang sisisihin ang sarili sa pagkamatay mo. Wag, parang awa mo na. Hindi siya pinakinggan ng babae. Wala na siyang magagawa kundi ang magdasal. Halika dito. Hinawakan siya nito sa buhok at inilagay sa drum na puno ng tubig. Nilublob siya sa tubig. Kahit kinakapos sa paghinga, pilit niyang pinatatatag ang kanyang loob. Ano, masarap bang malunod sa tubig? Ma'am, tama na po. Nakikiusap po ko sa inyo. Naghalo na ang sipon at luha niya sa pag-iyak. Maawa? Sabihin mo yan sa sarili mo dahil hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Hindi pa ako tapos. Isang mag-asawang sampal pa para sa'yo. Kung saan-saan napaling ang kanyang muka sa ginawang pagsampal sa kanya ni Monica. Nang mapagod ito, dinala siya sa silid at pinanood kung paano siya babuyin ni Lance. Wala siyang magawa ang umiyak, sumigaw at magmakaawa pero hindi siya nito naririnig.
Nang makuha ang gusto nito sa kanya, iniwan siya mag-isa sa silid. Walang tigil ang pagtulo ng kanyang mga luha habang binabalot sa katawan niya ang kumot na may bahid ng mantsa ng dugo. Wala na ang kanyang iniingatang puri. Wala na. Sa mansyon, galit na sinugod ni Daniel ang ina. "San mo tinago si Loresca, ha?" Sa mataas niyang boses na tanong sa kanyang ina. "Lower your voice, Daniel." "Hindi. Sabihin mo sa akin kung saan mo dinala si Loresca." "Anong pinagsasasabi mo dyan? Bakit mo sa akin hinahanap ang babaeng yon?" "Dahil alam ko na ang totoo, mama. Ikaw ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ako. Dahil pinadukot mo yung ama niya noon para takutin siya. Ngayon sabihin niyo sa akin kung bakit pinagdududahan ko kayo. Saan mo siya dinala, mama? Please?" "Wala akong alam. Kung nagawa ko man yun noon yun. At kung nadukot man siya, wala akong alam dyan." Wala sa loob na ginulo ni Daniel ang sariling buhok dahil sa frustration. Naaawa naman si Veronica sa itsura ni Daniel. Nangako kong poprotektahan siya, pero wala akong nagawa. Inutil. Sinisisi ang sarili. "Son, I'm sorry. Pero don't worry, tutulong ako, pangako yan. Ibabalik ko sa'yo si Loresca ng buhay." "Gagawin mo yun?" Tangulang ang sinagot ni Veronica para lang pagaanin ang loob ng kanyang anak. Sa warehouse, nagising si Loresca na may umuugas sa kanyang balikat. Nang makilala ang taong gumawa, agad siyang umusog palayo dito sa takot. "Wag, parang awa mo na." "Shh, wag kang maingay." Agad nitong tinakpan ang bibig niya. "Hindi mo ko kaaway dito. Tutulungan kita makalabas dito hanggat wala pang mga pulis," sabi ni Veronica. "Paano ka?" "Kaya ko yung sarili ko." Sagot nito sa kanya. Inalis nito ang pagkakatali ng mga paa niya at ang kamay. Pagkatapos, hinayaan itong bukas ang pintuan ng lumabas, pero nalaman agad ni Monica ang plano ni Veronica na siya ay patakasin. Binaril niya sa hita si Veronica, dahilan para bumagsak ito sa lupa. "Pakialamera, akala mo siguro hindi ko nahalata ang mga kinikilos mo at ang traidorin mo ko?" Muli nitong binaril sa ulo si Veronica. Napasigaw siya sa takot at gulat. "Ano, tatakas ka pa? O gusto mong matulad sa matandang yan?" Hindi siya nakaimik, pero akma nang tinutok sa ulo niya ang dulo ng baril nito. "Kayo ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kayo ni Daniel, niloko niyo ko, pinaas at sinaktan." Napapikit na lamang siya ng mga mata sa pag-aakalang mamamatay na siya. Pero hindi iyon nangyari dahil ang narinig niyang putok ng baril ay hindi sa kanya, kundi kay Monica. Binaril ito sa paa at braso ni Daniel. Kung hindi siya umawat, baka patay na rin ito. Pero ayaw niya makapatay ito sa mismong harapan niya, ang taong minamahal. Kasalukuyang nakaratay sa hospital bed si Monica sa malaking injury sa katawan. Patong-patong na kaso ang sinampa sa babae. Kapag ito ay gumaling sa kulungan agad ang diretsyo. Hinatid naman nila sa huling himlayan si Veronica. At siya naman, hindi umalis sa tabi ni Daniel. Masakit man pero kailangan itong tanggapin at mag-move forward sa bagong yugto ng buhay. Pinatawad niya na rin naman ito at pinanalangin sa Diyos na naway maging masaya ito sa kabilang buhay.